KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 571 hanggang 580. Ika-58 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 571. Nakipag-usap para sa isang buong gabi. Kasabay ng matinis na hiyawan ng dalawang tao ay mga kaluskos na katulad ng mga basag na kabibi. Ang matabang matandang lalaki at ang payat na binata ay parehong nakahawak sa kanilang nasugatan na singit, at pagkatapos ng unang nota, inalis ng sakit ang kanilang mga boses. Ang panganay na senior apprentice na kapatid na si Liuyon at ang iba pang mga lalaki sa paligid ay hinigpitin ang kanilang mga binti sa pamamagitan ng reflex. Ngunit hindi pa tapos si Huang Xiaolong. Bago sila makahinga, si Huang Xiaolong ay nagpadala ng isa pang sipa na itinutok mismo sa kanilang mga tiyan. Isa pang dalawang kakaiba ngunit kahabag-habag na alulong ng lobo ang umalingaw-ngaw sa bundok. Ang sipa na ito ay nagpabagsak sa matabang matandang lalaki at sa payat na binata na parang mga bulalakaw na bumabagsak na nakabaon ang kanilang mga ulo sa lupa. Dumating si Huang Xiaolong sa lupa sa isang kurap at naglunsad ng isa pang sunod-sunod na mabilis na sipa na nakatutok sa kanilang mga singit. Sa pagkakataong ito, hindi na ang tunog ng pagbasag ng mga itlog, kundi ang pagkabali ng kanilang pelvic bones. Alam ni Huang Xiaohai, Guo Xiaofan, at ang iba pa nang hindi tinitingnan na ang kasangkapan ng dalawang taong ito sa gitna ay ganap na nasira. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay mga panginoon ng God Realm, kahit na ang bawat buto sa kanilang mga katawan ay binali ni Huang Xiaolong, hindi sila mamamatay, ngunit ang matinding sakit ay sapat na para magpalipat-lipat sila sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa bawat kamay na humahawak sa kanila, madali silang hinailan ni Huang Xiaolong palabas mula sa kanilang kalahating nakabaon na kalagayan. Huang Xiaolong? Kami, hindi namin ito malilimutan. Ang matabang matandang lalaki ay nagningning ng matinding puot habang binibigkas niya ang mga salita sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ngunit, dahil sa kanyang sakit, hindi malinaw na lumabas ang mga salita. Ikaw, patayin mo kami, ang pamilya Ying ay tiyak na maghihiganti sa amin. Ang mga eskarlate na mata ng binata ay nakatutok kay Huang Xiaolong na para bang wala siyang ibang gusto kundi lumunin ang laman at dugo ni Huang Xiaolong. Nanatiling hindi nababagabag ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, ganun ba? Nang hindi naghintay ng isa pang salita mula sa kanilang mga bibig, ang dalawa niyang kamao ay sumuntok, na tumama sa kanilang mga dibdib kung saan matatagpuan ang Chi-Si. Ang Authority na nakapaloob sa pag-atake ay agad na nawasak ang chisis ng dalawang lalaki. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan na nakakapit sa tenga. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mamatay kayong dalawa ng ganoon kadali. Ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay narinig sa kanilang mga tainga. Pagkatapos ay tinatakan niya ang dalawa sa kanilang mga meridian at itinapon ang mga ito sa Linglong Treasure Pagoda. Dahan-dahan niya silang pahihirapan mamaya. Para kay Huang Xiaolong, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagalingin ng mga pinsala ng Huang family. Bagamat ang kanilang mga pinsala ay dulot ng mga shockwaves at ito ay lubhang nakaapekto sa kanilang kamalayan, sa tulong ni Huang Xiaolong, Liu Yun, at Qi Wen, sa lalong madaling panahon ay naging matatag ang kanilang mga pinsala. Pagkatapos ay pumunta si Huang Xiaolong upang tingnan ang mga pinsala ni na Zhao Shuo at Zhang Fu. Ang parehong mga lalaki ay malubhang nasugatan, ang kanilang paghinga ay halos hindi nakikita mula sa ibabaw. Bawat segundo, parang wala ng ibang hiningang pumapasok. Nang mabunot ni Huang Xiaolong ang Deities Templar, nakakita siya ng ilang set ng Divine Dragon Armor, at binigyan niya ang Zhao Shuo at Zhang Fu ng tig-isang set. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Divine Dragon Armor, ito ay naging agarang kamatayan para sa kanila. Sa kabutihang palad, sa loob ng Ring ni Huang Xiaolong, mayroong maraming daang libong taong gulang na elixir na ipinadala ng mga ninuno ng Super Force at mga patriarch ng unang ranggo ng puwersa bilang mga Regalong pagbati sa seremonya ng apprenticeship. Matapos ang isang serye ng paggamot at pagpapagaling, halos hindi nagawa ni Huang Xiaolong na panatilihing buhay sina Zhao Shuo at Zhang Fu.
Si Zhao Shu at Zhang Fu ay napakahalaga kay Huang Xiaolong tulad ng pamilya. Kahit na may pinakamaliit na pag-asa, gagawin niya ang lahat para mailigtas silang dalawa. Tungkol naman sa 300 Saint Realm Warriors na nagbabantay sa Huangclan Manor, marami sa kanila ang namatay, at halos 100 lamang sa kanila ang nakaligtas dahil sa swerte. Inutusan ni Huang Xiaolong ang iba pang mga gwardya na linisin ang lugar. Ang gabi ay unti-unting bumababa. Pagkatapos ng isang araw ng takot at pananabik, nabawi ng Huangclan Manor ang karamihan sa karaniwang kapaligiran nito pagsapit ng gabi. Ang mabigat na amoy ng dugo sa hangin ay nawala, at lahat ng nasirang lugar na maaaring ayusin ay naayos. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa tuktok ng bundok sa likod ng Huangclan Manor, nakatingin sa labas sa malaking dagat. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay sumikat sa kanya, na nagpahaba ng kanyang anino sa lupa. Naaalala ang sitwasyon noong maghapon, nakaramdam pa rin siya ng takot. Kung siya ay bumalik ng isang hakbang na huli na, ang kanyang mga magulang, kapatid na babae, kapatid na lalaki, si Xiaofei, at ang iba pa. Ang posibilidad ng pinakamasamang resulta ay nagpadala ng malamig na panginginig sa puso ni Huang Xiaolong. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa mahigpit na kamao, Ying family. Darating ang araw na personal niyang bubunutin ang pamilya Ying. Pati na rin ang Peace Emperor World's Zhao at Exi families. At ang araw na ito ay hindi masyadong malayo. Sa oras na ito, isang mahinang kaluskos ang tumunog sa kanyang likuran. Lumingon si Huang Xiaolong at nakita ang nakakaakit na mukha ni Shi Xiaofei. 6 na taon na ang lumipas, ngunit walang gaanong pagbabago sa kanyang mukha. Nagtinginan ng 2 tao ng ganito, sa katahimikan, tumitawid sa oras at espasyo. Lahat ng nasa paligid nila ay tila natutunaw sa background. Nang walang babala, sumugod si Shi Xiaofei sa mga braso ni Huang Xiaolong, niyakap siya ng mahigpit na parang gusto niyang isama ang 6 na taong pananabik at pag-iisip sa isang yakap na ito. Ang mga braso ni Huang Xiaolong ay pumulupot sa kanyang mga balikat, ang kanyang boses ay malambot, naging maayos ka ba nitong 6 na taon? Ayos ka lang ba? Tumangala si Shi Xiaofei, nanlaki ang malalaking mata niya sa pagkataranta at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa na parang 100 bulaklak na namumukadkad na kahit na ang mga isda ay makakalimutan kung paano lumangoy. Si Huang Xiaolong ay naging isang hanggal at natulala na binata na pinapanood siyang tumatawa. Nang makita ang reaksyon ni Huang Xiaolong, binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Ang natulala na ekspresyon ni Huang Xiaolong ay napakauto, ngunit ito ay higit na mabuti kaysa sa galit na ipinakita niya noong araw nang basagin niya ang bola ng 2 master ng Ying family sa pamamagitan ng sipa. Naalala ang kagitingan ni Huang Xiaolong habang ginagawa niya ang aksyon, na mula si Shi Xiaofei, nagalikabok ng alindog sa kanyang kaakit-akit na katangian. Biglang ibinaba ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo at ang kanyang mga labi ay dumaikit pababa sa makinis, cherry red na labi ni Shi Xiaofei, na naging sanhi ng panginginig ni Shi Xiaofei at ang kanyang isip ay ganap na naging blanko. Dahan-dahang hinihiwalay ang kanyang mga labi, sinakop ng kanyang dila ang nakabukas na puwang at sumingit sa loob para manloob. Si Shi Xiaofei ay nanigas ng ilang sandali bago umangkop, unti-unting tumugon kay Huang Xiaolong. Bumibigat ang kanyang hininga habang humahaba ang oras. Nakatikim siya ng napakasarap na alak sa loob ng 100,000 taon, ngunit hindi ito maihahambing sa lasa ng kanyang mga labi. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naghiwalay din silang dalawa. Bahagyang humihingal si Shi Xiaofei, sobrang pula ng kanyang mukha kaya ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin kay Huang Xiaolong. Ang nakakaawang ekspresyong iyon ay nagpasigla kay Huang Xiaolong at pumasok siya para sa pangalawang round. Si Shi Xiaofei ay nagpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat na muling natakpan ang kanyang mga labi. Nang maghiwalay sila sa pangalawang pagkakataon, hinayla ni Huang Xiaolong si Shi Xiaofei pababa para maupo sa tabi niya, na sinasabi sa isa't isa ang mga pangyayaring naganap sa nakalipas na 6 na taon.
Nang marinig ni Shi Xiaofei na si Huang Xiaolong ay nanalo sa unang pwesto sa bagong pagtatasa ng pagpili ng disipulo, kung paano siya natanggap bilang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal, kung paano siya muling nakakuha ng unang pwesto sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo, labis siyang natuwa para kay Huang Xiaolong. Kung ikukumpara sa 6 na taon ng kaganapan ni Huang Xiaolong, mas simple ang buhay ni Shi Xiaofei. Sa loob ng 6 na taon na ito, maliban sa oras na ginugol sa paglilinang, ginugol niya ang halos lahat ng oras dito sa Huang Clan Manor kasama ang Huang family. Hindi na malayan, lumipas na ang gabi. Sa abot tanaw, dahan-dahang sumisikat ang araw sa umaga, na naglalabas ng maapoy na pulang liwanag sa ibabaw ng dagat. Nang bumalik sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa Huang Clan Manor mula sa likod ng bundok, nasagasaan nila sina Liu Yun at Qi Wen. Ika-4 na junior apprentice kuya, hindi na kayo bumalik buong gabi ah. Panunokso ni Liu Yun, sadyang pinahaba ang mga salitang buong gabi, na lacing na may double innuendo. Ginawa ni Shi Xiaofei ang tono ng panunokso sa mga salita ni Liu Yun, at isang matingkad na pulang pamumula ang agad na nagbigay kulay sa kanyang mukha. Si Huang Xiaolong ay tumahimik at sinabing, nag-uusap lang kami sa likod ng bundok. Nag-uusap kayo buong gabi. Natawa si Liu Yun, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Si Shi Xiaofei ay lalong naging pula. Enough already, eldest senior apprentice brother, you're already old but still behave so flippantly. Ang pang-4 na junior apprentice na kapatid ay hindi marumi ang pag-iisip tulad mo. Tinaman ng tingin ni Qi Wen si Liu Yun bago bumaling kay Huang Xiaolong, ika-4 na junior apprentice kapatid, gusto mo bang pumunta tayo ngayon sa Twin Celestial World at lipulin ang pamilya Ying? Bagamat ang pamilya Ying ay hindi maliit, kasama sina Liu Yun at Qi Wen, hindi magiging ganoon kahirap ang pagbunot ng isang pamilya Ying. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 572. Ang mga lingkod ay hindi pinahihintulutan dito. Umiling si Huang Xiaolong nang marinig ito, salamat 3rd Senior Apprentice Sister, hindi ito kailangan sa ngayon. Pagdating ng panahon, ako mismo ang lilipol sa pamilya Ying. Nang makitang nakapagdesisyon na si Huang Xiaolong, tumango lang si Qi Wen at hindi nagpumilit. Nang maglaon sa araw na iyon, inutusan ni Huang Xiaolong na magtipon ang lahat ng mga eksperto sa kaharian ng Martial Spirit World sa Huang Clan Manor. Lumipat sa Cloudsea Mainland sa pagkakataong ito, hindi siya sigurado kung ilang taon na ang lumipas babalik siya muli sa Martial Spirit World, kaya nagpa siya si Huang Xiaolong sa isang malawakang paglipat. Sa simula, walang intensyon si Huang Xiaolong na pilitin ang sinuman, dinadala lamang ang mga handang sumunod sa kanya sa Cloudsea Mainland. Para naman sa mga gustong manatili, ayos lang din. Gayunpaman, aabutin ng ilang oras para sa bawat eksperto sa Saint Realm ng Martial Spirit World na magtipon sa Huang Clan Manor. Ang pinakamalayo ay mangangailangan ng hindi bababa sa isang buwan, na nangangahulugan na kailangan ni Huang Xiaolong na manatili sa Martial Spirit World ng kahit ganoon katagal upang ayusin ang mga bagay-bagay. Sumabay sa Agos, nanatili rin sina Liu Yun at Qi Wen, na nagpaplanong bumalik kasama si Huang Xiaolong makalipas ang isang buwan. Pagkatapos ng lahat, napalampas na nila ang taon ng auction ng Black Warrior City ngayong taon, kaya kailangan nilang maghintay para sa susunod na auction para makuha ang mga item na gusto nila. Sa loob ng isang buwang ito, ginugol ni Huang Xiaolong ang araw kasama ang kanyang pamilya, nakikipag-chat o ginagabayan ang kanilang paglilinang, samantalang, sa gabi, tatawagan niya ang Gates of Hell at linangin sa mas mataas na kapaligiran ng Hell. Kapag libre, sinamahan ni Huang Xiaolong ang kanyang panganay na senior apprentice na kapatid na lalaki at 3rd senior apprentice sister sa pamamasyal. Makalipas ang isang buwan, Huang Xiaolong, na isang peak early second order God Realm sa wakas ay umakyat sa mid second order God Realm. Sa oras na ito, lahat ng Saint Realm expert sa Martial Spirit World ay nagtipon na sa Huang Clan Manor pagkatapos matanggap ang tawag ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay sinabi ni Huang Xiaolong sa lahat ang tungkol sa paglipat sa Cloudsea Mainland. Sa huli, pumigit kumulang 200 tao ang handang sumunod kay Huang Xiaolong sa Cloudsea Mainland.
Para naman sa iba, hindi sila pinilit ni Huang Xiaolong, pinayagan silang manatili sa martial spirit world. Nang matapos ang paghahanda para sa malaking paglipat, dinala ni Huang Xiaolong ang pamilya Huang, si Shi Xiaofei, at ang kanyang ama, si Blessed Buddha Emperor, ang Duanren Emperor, Zhao Shu, Zhang Fu, ang ancestor ng Guo family na si Guo Chen, ang kanyang matalik na kaibigan na si Exi Puti, at ang iba pa, at umalis patungo sa Cloud Sea mainland. Nang muli siyang tumayo sa kalawakan, tumalikod si Huang Xiaolong upang silipin ang martial spirit world sa likod niya bago lumipad patungo sa Iron Radix world kasama ang iba. Bagamat tanging ang mga master ng God Realm at higit pa ang may kakayahang maglakbay sa pamamagitan ng paglipad sa malawak na kalawakan, ang problemang ito ay madaling nalutas sa makajos na Mount Sumi ni Huang Xiaolong. Hindi nagtagal ang grupo ni Huang Xiaolong upang marating ang Iron Radix world. Nagpalipis ng isang gabi para magpahinga sa Iron Radix World, umalis sila sa transmission array kinaumagahan, at bumalik sa Cloud Sea mainland makalipas ang ilang oras. Nang ang mga miyembro ng Huang family ay lumabas mula sa transmission array, ang kanilang mga ekspresyon ay katulad noong unang dumating si Huang Xiaolong, ganap na natulala. Sa pagtingin sa walang katapusang kalawakan ng mga higanting lungsod sa Cloud Sea mainland, ang mga batong pebbles na parang mababang uri ng mga spirit pellet na nagkalat sa lupa, ang walang katapusang agos ng mga magagarang karwahe na pumapasok at umaalis sa mainland, lahat ay natulala. Kahit na si Shi Xiaofei ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat na makikita sa kanyang mukha, ngunit kahit na ganoon, ang kanyang gulat na ekspresyon ay kaakit-akit pa rin. Ang Blessed Buddha Emperor, Duanren Emperor, at ang iba pa ay nanood habang ang hindi mabilang na bilang ng Half-Step God Realm at Peak Half-Step God Realm ay lumilipad lampas sa kanila at ang kababang loob ay tumaas sa kanilang mga puso. Sa Martial Spirit World, isa sila sa iilan sa pinaka-pinnacle na pag-iral, ngunit dito, pareho sila sa ibang mga bumpkan ng bansa. Matingkad na nababatid ang mga mapanlate at mapanuksong titig na itinuro sa kanila, ang Blessed Buddha Emperor, Duanren Emperor, at ang iba pa ay hindi nangahas na itaas ang kanilang mga ulo. Hindi ito nakaligtas sa paunawa ni Huang Xiaolong, gayunpaman, wala siyang sinabi. Ito ay isang normal na reaksyon pagdating sa isang bagong hindi pamilyar na lugar. Kapag nasanay na ang lahat sa kapaligiran, unti-unting bubuti ang mga bagay. Bukod dito, tiwala si Huang Xiaolong na sa kanyang tulong, lahat ay magkakaroon ng sunod-sunod na tagumpay. Bagamat hindi siya nang ahas na garantiya na lahat ay totoontong sa God Realm, ang pag-abot sa Peak Half-Step God Realm sa loob ng 2 hanggang 300 taon ay hindi isang issue. Para sa kanyang mga magulang, sina Huang Pang at Suyan, at ang iba pa na limitado sa kanilang likas na talento, na hindi makasulong sa kaharian ng Xiantian, hindi na ito dahilan para mag-alala dahil inusisa na niya ang bagay mula sa kanyang Master Feng Yang. Maaaring lutisin ng kanyang guro ang isyong ito. Sa oras na iyon, ang kanyang mga magulang at kapatid ay maaaring magkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa Xiantian realm na nagdaragdag ng mga taon sa kanilang buhay. Hindi bababa sa mabubuhay sila ng higit sa 300 taon. Para sa mga taon pagkatapos noon, si Huang Xiaolong ay nag-iisip ng ibang paraan upang matulungan ang kanyang mga magulang at ang iba pa na makapasok sa kaharian ng santo. Sa pagdating, pinangunahan ni Huang Xiaolong ang grupo patungo sa Changji City. Ngayon, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay bumili ng ari-arian para tumira ang kanyang pamilya. Isinalang-alang niya ang katotohanan na ang Changji City ay pinakamalapit sa Black Warrior City, kaya naging maginhawa para kay Huang Xiaolong na bisitahin sila anumang oras. Maaga siyang nagpasya na bumili ng property sa Changji City. Noong dumating sila sa Cloud Sea mainland, may mga bagay na dapat asikasuhin sina Liu Yun at Chi Wen, kaya nagpaalam ang dalawa kay Huang Xiaolong at tumungo sa Black Warrior City, na humiwalay sa grupo ni Huang Xiaolong. Pagdating sa Changji City, dumiretso si Huang Xiaolong sa Asher Sea Firm kasama ang Huang family. Gayunpaman, nang pumasok ang grupo ni Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan ng gusali, napansin agad sila ng ibang mga customer sa paligid na nasa kumpanya upang bumili ng mga bagay. Hao Tian. Tian Tian. Tama ba ang nakikita ng aking mga mata? Talagang may mga Hao Tian at Tian Tian na langgam na lumilitaw sa Changji City. Huang Pang,
Suyan, Huang Xiaohai, at ang hitsura ng iba pa ay nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Itong kapatid, pasensya na, hindi pinahihintulutan ng aming Asher firm ang mga customer na dalhin ang kanilang Hautian at Xiantian realm servant sa loob. Sa isang punto, isang Asher firm na disipulo na namamahala sa pagbati sa mga bisita ay lumapit kay Huang Xiaolong na nagpaliwanag sa magalang na paraan. Kung hindi dahil sa inner disciple robe ng Black Warrior Institute sa katawan ni Huang Xiaolong, itataboy na sana sila ng disipulo ng walang sabi-sabi, papaalalahanan ba niya si Huang Xiaolong ng may ganoong kagandahang loob? Ang Asher firm ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng Black Tortoise Galaxy. Paano nila pahihintulutan ang mga langaw tulad ng Hautian at Xiantian realms na tumatambay, na nagpapababa sa status ng kanilang kumpanya? Si Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ay nagalit nang marinig ang mga salita ng disipulo. Malinaw na nakatingin sa kanila ang disipulo ng Asher firm na ito. Ang mga katulong na binanggit niya ay halatang sina Huang Peng, Suyan, Huang Xiaohai, Guo Xiaofan, at ang iba pa. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, pinipigilan si Zhao Shu at ang iba pa na gumawa ng anumang karagdagang aksyon. Ang Cloud Sea Mainland ay hindi martial spirit world, nag-aalala si Huang Xiaolong na aatake sila dahil sa impulse, hindi alam ang mga patakaran ng Cloud Sea Mainland. Sigurado ka ba? Ang malamig na titig ni Huang Xiaolong ay nakatutok sa disipulo ng Asher firm. Ang disipulo ng Asher firm ay labis na hindi nasisiyahan sa walang pakialam na tingin sa mukha ni Huang Xiaolong. Hindi ba siya ay isang panloob na disipulo lamang ng Black Warrior Institute? Ang lakas talaga ng loob niyang kumilos ng mayabang sa harap ng kanilang Asher firm. Hindi pa banggitin ang isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, kahit isang elite na disipulo ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa kanilang Asher firm. Inatak ng alagad na namamahala sa pagbati ang kanyang mukha, sigurado ako, kung tatanggi kang sabihin sa mga katulong na ito na lumabas, sisiguraduhin kung aalis sila rito. Isang mapanuksong malamig na panunuya ang lumitaw sa mukha ni Huang Xiaolong habang inilabas niya ang isang kulay yulang gintong token, ibinato ito sa kamay ng disipulo. To Supreme Guest Card. Nanginginig ang boses ng alagad at ang kanyang mukha ay naging mapula. Parang natuyo ang kanyang lalamunan. Ang panloob na disipulong ito ng Black Warrior Institute ay talagang may pinakamataas na card ng panauhin ng kanilang Asher firm na kumakatawan sa mga pinarangalan na bisita ng kanilang kumpanya. Tawagan mo ang supervisor mo dito. Putol ni Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 573. Divine Fort Residence. Ang mga salita ni Huang Xiaolong ay parang kulog na dumadagindong sa mga tainga ng disipulo. Nang marinig na ang pinarangalan na panauhin, ang may-ari ng pinakamataas na card ng panauhin, ay gustong makita ang kanilang supervisor, bumigay ang kanyang mga paa, halos bumagsak sa sahig. Ang kanyang bibig ay bamuka at sumara tulad ng isang isda sa labas ng tubig, sinusubukang sabihin ang isang bagay, ngunit pagkatapos ng isang tingin sa kalmado ngunit may elo na ekspresyon ni Huang Xiaolong, ang disipulo ay matalinong itinikom ang kanyang bibig at hinanap ang supervisor. Ang unang maingay na bulwagan na puno ng mga taong naghihintay na manood ng magandang palabas ay biglang tumahimik. Ang itim na buhok na binata na ito ang may hawak ng Supreme Guest Card ng Asher firm. Ano ang kinakatawan ng isang Asher firm Supreme Guest Card? Lahat ng naruroon sa hall ay napakalinaw. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang parehong disipulo na nakasunod sa isang tila nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay isang taong kinilala ni Huang Xiaolong. Medyo mahigit isang buwan na ang nakalipas nang makaharap niya sina Zhao Chen at Exi Hui. Itong parehong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagpaalala sa kanya tungkol sa pakikipaglaban sa Changji City. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Huang Xiaolong, halatang nagulat siya. May impresyon din siya kay Huang Xiaolong. Ito ay si Fang Qianjing, ang supervisor ng Asher firm branch na ito.
Nagpakilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang huminto siya sa harap ni Huang Xiaolong, "Bata, nagkita tayong muli. Hindi ko inasahan na si Kuya ang may hawak ng Supreme Guest Card ng kumpanya namin." Si Fang Kyunjing ay napakagalang at masigasig. Sa buong katapatan, sa loob-loob niya ay nag-alinlangan siya na ang Supreme Guest Card ay pag-aari nga ni Huang Xiaolong, dahil para maging qualify para sa isang Supreme Guest Card, kailangang gumawa ng isang beses na transaksyon na 1.5 bilyong Xuanwo coins pataas. Gayunpaman, nakasaad sa mga regulasyon ng Asher C firm na hindi alintana kung sino ang may hawak ng isang Supreme Guest Card, sila ang pinarangalan na bisita ng firm at dapat pretuhin ng ganoon. Dahil ang kabilang panig ay magalang, si Huang Xiaolong ay hindi naglagay ng mayabang na harapan, kinulong ang kanyang mga kamao at ibinalik ang pagbati. "Paano ko haharapin ang kapatid na lalaki? Ano ang gusto mong bilhin sa aming kumpanya?" Tanong ni Fang Kyunjing na may magalang na ngiti. "Narinig ko mula kay Supervisor Meng Xia na mayroon kang pagpipilian ng mga pag-aari ng Changji City na ibinebenta, kaya't ginawa ko ang paglalakbay na ito." Sa susunod na hininga, idinagdag ni Huang Xiaolong, "Ngunit pagkatapos kong pumasok, ang disipulo ng iyong kumpanya ay nag-iingay, na gustong itaboy ang aking pamilya." Si Meng Xia ang supervisor ng Asher C firm sa Black Warrior City, ang nagbigay kay Huang Xiaolong ng Supreme Guest Card. Nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, lumingon si Fang Kyunjing, nakatingin sa disipulong nakatayo sa likuran niya na may mahigpit na ekspresyon, tumatahol, "Anong nangyari ngayon?" Ang mga tuhod ng disipulo ay kumakatok sa isa't isa, pagkatapos ay sa isang malakas na kalabog, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig ng malakas, nauutal, Supervisor Fang, ay. Sa kabila ng kadiliman tungkol sa mga pangyayaring naganap, batay sa reaksyon ng disipulo, maaaring hulaan ni Fang Kyunjing sa isang tiyak na antas kung ano ang nangyari. Lumakas ang boses niya habang sinisigawan ng alagad, "Impake mo na ang mga gamit mo, hindi mo na kailangang pumunta rito." Ang pangungusap ay parang kulog na nag-aapoy sa huling piraso ng pag-asa ng disipulo. Tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan at bumagsak sa sahig. Ang trabaho ng disipulong ito na batiin ang mga customer sa Asher C firm ay nakuha sa pamamagitan ng masalimuot na twist ng mga koneksyon at mga pabor sa pagtawag. Mula nang makuha niya ang posisyong ito, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid niya, kahit na ang mga matatanda ng pamilya ay tila umaasa sa kanya, ngunit ngayon, lahat ng ito ay wala na. Nasira lahat. "Ay, drag mo siya palabas." Inutusan ni Fang Kyunjing ang ilang matatag na disipulo sa malapit. Ang ilang mga alagad ay magalang na sumunod, ang kanilang mga paa ay mabilis na humakbang patungo sa alagad na namamahala sa mga pagbati at kinaladkad siya palabas ng may puwersa. Tumalikod si Fang Kyunjing, pumarap muli kay Huang Xiaolong na may magiliw ng ngiti, "Brother, magpapatupad kami ng mas mahigpit na pagsasanay para sa mga bumabati na disipulo sa hinaharap, ginagarantiya ko na hindi na mauulit ang ganitong uri ng issue." Bahagyang huminto ang kanyang boses sa puntong ito, nagtatanong, "Maaari ko bang malaman kung ano uri ng mga kinakailangan ng kapatid na lalaki para sa ari-arian na ito?" "Mayroon nga kaming ilang mga ari-arian na ibinebenta sa Changji City, ngunit kahit na ang pinakamurang sa kanila ay nangangailangan ng humigit kumulang 500 milyon. Tumango si Huang Xiaolong, "Hindi isyo ang presyo. Isa lang ang requirement ko sa property, dapat malaki ang land area, mas malaki mas maganda." Si Huang Xiaolong ay nagdala ng higit sa 200 tao mula sa Martial Spirit World dito. Ang lugar ng ari-arian ay dapat kasing laki nito, higit sa lahat. Naguguluhan si Fang Kyunjing habang sinulyapan niya si Huang Xiaolong. Hindi isyo ang presyo. Bagamat may hawak na Supreme Guest Card ang binata sa kanyang harapan, nanatiling nagdududa si Fang Kyunjing na makakapaglabas siya ng 1 bilyon o kahit na 800 milyon para sa bagay na iyon. Sa karaniwan, ang mas malalaking property sa Changji City ay may price tag na mahigit 1 bilyon. Gayunpaman, hindi siya nagpahayag ng anuman kundi sigasig sa kabila ng kanyang pagdududa habang ipinakilala niya at ipinaliwanag ang ilang mga ari-arian na mayroon ng kumpanya kay Huang Xiaolong. Karamihan sa kanila ay nasa loob ng 1 bilyong hanay ng presyo.
Nang mapansin na ang mga lugar na ipinakilala ni Fang Kyunjing sa kanya ay nasa hanay ng lahat ng presyo na 1 bilyon, isang maliit na pagsimangot ang kumunat sa kanyang mga kilay. Supervisor Fang, ito ba ang pinakamalaking property na mayroon ka? Hindi nakaligtas sa obserbasyon ni Huang Xiaolong na ang Fang Qianjiang na ito ay sinadya sa kanyang pagkilos, na itinatampok ang mga nasa loob ng 1 bilyong hanay ng presyo, natatakot na hindi niya kayang bayaran kung ang presyo ay masyadong mataas. Nang makita ang bakas ng kawalang kasiyahan sa tono ni Huang Xiaolong, si Fang Qianjiang ay natigilan saglit bago tinakpan ang kanyang bibig ng isang ngiti, dahil iginiit ni Kuya, sige, hayaan mong ipakilala ko ang isang partikular na ari-arian kay Kuya, na matatagpuan sa gitna ng ating lungsod ng Changji. Ito ay tinatawag na Divine Fort Residence, higit sa 2,300 metro kwadrado. Ngunit ang presyo ay medyo mataas, 2.536 bilyong Xuanwo coins. 2.536 bilyon. Ang mga customer sa paligid ng pangunahing lobby, karamihan sa kanila ay mga elder ng kanilang mga pamilya na huminga ng malamig sa presyo. Kahit na ang mga elder ng super forces at mga pamilya ay hindi makakalap ng halagang ito pagkatapos ibenta ang lahat at maging ang kanilang mga damit na panloob. Samantalang si Huang Xiaolong ay pamitik lamang ng kanyang manggas at isang ulan ng kumikinang na liwanag ang sumayaw sa hangin. Ang walang katapusang mga ungol ay nagpatuloy sa mahabang panahon habang ang mga Xuanwu coins ay nahulog sa sahig na parang malakas na ulan. Ang mga mata ng lahat ay nalilito, naramdaman ang isang labanan ng pagkahilo na tumatagal hanggat ang mga muffled thuds ay tumutunog sa sahig. Pagtingin sa pinanggalingan, nakita nila na sa lobby center ay may lumabas na 26 na matataas na tambak ng Xuanwu coins. Ang bawat tumpok ay eksaktong 100 milyon. Isang kabuuang 2.6 bilyon. Pinalot ni Huang Xiaolong ang bawat tumpok ng Xuanwo coin sa isang independent space, pinipigilan ang mga ito na magkalat sa buong lobby floor, na pinupuno lamang ang center space. Sa buwan na ginugol ni Huang Xiaolong sa Martial Spirit World, sa tuwing siya ay walang ginagawa ay sisimulan niyang i-condensate ang mga Spirit Stone, at sa pagbabalik sa Cloud Sea Mainland, ipinagpalit niya ang mga Spirit Stone na iyon sa Xuanwo coins. Kahit na ang halaga ng mga Xuanwu coin sa loob ng kanyang Ossuary Ring ay hindi gaanong, mahigit 3 bilyon lamang, sapat na ito para sa kanya upang paglaruan. Tulad ng iba sa lobby, si Fang Qianjiang ay nakatitig sa 26 na tambak ng mga gintong bundok ng mga Xuanwu na barya sa kanyang harapan, matamlay sa pagkabigla. Bago makabangon ang sinuman mula sa kanilang estado ng pagkabigla, nagsalita si Huang Xiaolong, Supervisor Fang, narito ang 2.6 bilyong Xuanwu coins, maliban sa 2.536 bilyong presyo ng ari-arian, ang natitira ay para sa pagbili ng ilang magagandang kasangkapan. Si Fang Qianjiang ay nagsikap na pakalmayan ang kanyang sarili, gayunpaman, ang mga labi ng pagkabigla ay nakabitin ng matigas ang ulo. Bilang isang supervisor ng Asher Sea Firm, ang kanyang sweldo ay napakaganda, ngunit malayo pa rin ito sa pagpapahintulot sa kanya na kumuha ng 2.6 bilyon. Ang kasalukuyang tirahan ng Changji City kung saan siya ay naninirahan ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 1 bilyon. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Fang Qianjiang habang tinitingnan niya si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na magkakamali sa kanyang paghuhusga. Talagang may pera itong binatang kaharap niya. Sa katunayan, siya ay isang napakayaman na binata. Kasunod nito, sumikat ang sigasig ni Fang Qianjiang habang tinutulungan niya si Huang Xiaolong sa mga natitirang proseso ng kontrata sa pagbebenta para sa Divine Fort Residence. Nang magawa iyon, personal niyang pinangunahan ang grupo ni Huang Xiaolong sa nasabing tirahan. Nang dumating ang grupo, ang Huang family at ang lahat ay natigilan sa paglibot sa layout ng residence, kasama ang Blessed Buddha Emperor at Duanren Emperor. Matapos makita ang layout ng Divine Fort Residence, pareho silang nadama na ang kanilang Blessed Buddha Imperial Palace at Duanren Imperial Palace ay parang isang outhouse. Si Huang Xiaolong ay labis na nasisiyahan sa lugar. Sa loob ng Divine Fort Residence, mayroong isang lawa, at ang tubig nito ay isa sa mga bihirang at mahalagang kayamanan ng kalawakan, ang tubig na nag-aalaga ng espiritu. Mayroon ding Garden Rock Mountain na itinayo mula sa isa pang bihirang material, 5 metal stone, na nakakalap ng espiritual na enerhiya.
Maaaring sabihin na ang espiritual na enerhiya sa paligid ng tirahan ay mas siksik kaysa sa marami pang iba sa Cloud Sea mainland. Sulit na sulit ang bilyon-bilyong ginastos niya. Pinakamahalaga, ang kanyang mga magulang, kapatid, at si Xiaofei ay maginhawang mamuhay dito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 574. Sacred Grade Immortal Spirit Stone. Sa kabila ng malawak na lupain ng Divine Fort Residence, mayroon lamang itong hindi hihigit sa 30 silid. Matapos ilaan ang mga silid sa kanyang mga magulang, kapatid na babae, kapatid na lalaki, pamangkin, Shi Xiaofei, Blessed Buddha Emperor, Guanren Emperor, Guo Family Ancestor, ang kanyang matalik na kaibigan na si Exi Puti, Exi Family Ancestor, Purple Violet Spirit Devourer Monkey Huang Xiaoyong, Heaven Swallow ang Beast Lil, Tian, Zhao Shu, at Zhangfu, wala na masyadong kwartong natitira. Kabilang sa mga eksperto sa Saint Realm na handang sumunod kay Huang Xiaolong dito sa Cloud Sea mainland ay ang Tiger Tribe Patriarch Chok, Snake Tribe Patriarch Danny, ang siyam na aw na kapatid ng Nine Dragons Temple, Violent Lion Temple Slage, Elf Queen Kelly, at Elf Grand Kuya Celine. Kahit na pinatira niya ang mga tulad ni na Chok at Danny ng apat na lalaki sa isang silid, ang bilang ng mga silid ay malayo sa sapat. May garden area sa likod ng Divine Fort Residence na maaaring gawing mas maraming kwarto, ngunit ito ay maraming trabaho. Sa makatuwid, ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan ay ang pagbili ng lahat ng mga ari-arian na nakapalibot sa Divine Fort Residence, na nagpapalawak ng lugar nito. Nang banggitin ni Huang Xiaolong ang kaisipang ito kay Fang Qianzheng, ang huli ay natigilan. Kasunod nito, nagsimula siyang tumingin kay Huang Xiaolong na may kakaibang ekspresyon. Ang titig sa kanyang mga mata ay eksaktong parang may nakatingin sa bundok ng mga kayamanan. Ang mga ari-arian na nakapalibot sa Divine Fort Residence, bagamat bahagyang mas maliit sa lugar ng lupa, ay maaaring makakuha ng presyong 2 bilyon at higit pa sa bawat isa. Bagamat ang mga ari-arian sa paligid ng Divine Fort Residence sa una ay pag-aari ng aming kumpanya, nabili na ang mga ito sa iba. Nakabawi si Fang Qianzheng mula sa kanyang kalokohan, isang mapait na ngiti ang nakasabit sa kanyang bibig habang siya ay nagpatuloy. Sa pangkalahatan, kapag binili sila ng mga taong ito, hindi nila ito ibebenta maliban kung may kayang mag-alok ng mas mataas kaysa sa binayaran nila. Huang Xiaolong, ang presyo ay hindi isang issue. Tumango si Fang Qianzheng, kalahating naghihintay sa sagot na ito. Dahil sinabi iyon ni Kuya, susubukan kong makipag-usap sa mga may-ari. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga may-ari na ito ay malamang na hindi magbenta, ngunit dahil sa tamang presyo, naniwala si Fang Qianzheng na may ilang bibili. Kasunod nito, inayos niya ang pagpapadala ng mga kasangkapan sa Divine Fort Residence. Ang bawat piraso ng muebles ay may pinakamataas na kalidad. Kasama sa loob ang isang uri ng kama na tinatawag na warm winter jade bed, na partikular na ginawa mula sa isang kakaunting espiritual na mainit na jade. Ang pagtulog o pagmumuni-muni sa kama ay makapagpapalinaw sa isip at makapagpapainit ng katawan. Nagpadala si Fang Qianzheng ng mahigit 100 kama ng ganitong uri. Ang Supreme Guest Card ni Huang Xiaolong ay nagbigay sa kanya ng 10% diskwento sa kanyang mga binili mula sa Asher Sea Firm. Ibinawas ang presyo ng Divine Fort Residence at ang mga kama mula sa 2.6 bilyong binayaran ni Huang Xiaolong, may natitira pang malaking pagbabago. Kaya, pagkatapos tanungin ang opinyon ni Huang Xiaolong, si Fang Qianzheng ay gumawa ng pagpili ng mga kasangkapan ng naaayon. Kumastos ng higit sa 200 milyong Xuanwo coins para lang sa muebles, kahit ang isang tulad ni Fang Qianzheng ay hindi napigilan ang paghungol ng ilang salita sa loob. Nang dumating ang mga kasangkapan, inutusan ni na Zhao Shu at Zhangfu si Chok at ang iba pa, na inayos ang mga ito ng naaayon. Kahit na 200 milyon ang bumili ng maraming muebles, na may higit sa 200 tao na nagtutulungan, hindi nagtagal ang lahat ay tumira sa bagong lugar. Noong gabi ring iyon, nagsindi si Huang Xiaolong ng malaking siga sa hardin ng Divine Fort Residence para sa isang barbecue.
Nang marinig na may inihaw na karne para sa gabi, si Lil, Tian ay naglalaway sa buong katawan, tumatalo ng mataas sa tuwa. Sa gabing ito, ang lahat ay nasa masayang kalagayan. Umupo si Shi Xiaofei sa tabi ni Huang Xiaolong, tinitigan siya ng may pagmamahal na mainit na pagmamahal. Bakas sa mukha ng lahat ang kaligayahan. Lumipas ang gabi sa pagsasaya. Pagkatapos ng lahat, umalis si Huang Xiaolong sa Divine Fort Residence, bumalik sa Black Warrior Institute sa pamamagitan ng transmission array sa loob ng Black Warrior City. Bago umalis, nag-iwan si Huang Xiaolong ng 100,000,000 Xuanwo coins bawat isa para kina Huang Pang at Suyan, samantalang ang kanyang kapatid na babae, kapatid na lalaki, Shi Xiaofei, Blessed Buddha Emperor, Duanren Emperor, ang kanyang matalik na kaibigan na si Exi Puti, at ang iba ay binigyan ng tig 20 milyon. Sinabi ni Huang Xiaolong sa kanyang mga magulang na bilhin ang anumang gusto nila, at kung hindi pa ito sapat, tanungin lang siya muli mamaya. Nagagawa niyang i-condense ang walang katapusang dami ng mga spirit stone anumang oras na gusto niya, hindi niya inisip ang mga halagang ito basta't mamuhay ng comfortable ang kanyang mga magulang. Bumalik sa Black Warrior Institute, pinuntahan ni Huang Xiaolong ang kanyang Master Feng Yang, nagtatanong kung kailan siya may oras upang maiayos niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid upang malutas ang problema ng kanilang limitadong likas na talento upang makapasok sa Xiantian Realm. Matapos malaman na libre ang kanyang guro sa mga susunod na araw, sa mismong araw na iyon ay bumalik si Huang Xiaolong sa Divine Fort Residence upang dalhin ang kanyang pamilya upang makita ang kanyang Master Feng Yang. Hindi nagtagal pagkatapos noon, si Huang Pang, Suyan, at ang iba pa ay sumulong sa kaharian ng Xiantian sa tulong ni Feng Yang. Si Huang Xiaolong ay mas masaya kaysa sa kanyang mga magulang na makitang sa wakas ay nakalusot sila kay Xiantian. Malaki ang paniniwala niya na sa mga elixir at medicinal pill na mayroon siya, sapat na iyon upang matiyak na mabubuhay ang kanyang mga magulang ng higit sa 300 taong gulang. Dahil pinahaba ang buhay ng kanyang mga magulang ng isa pang 200 taon, nagkaroon siya ng sapat na oras upang maghanap ng isang ligtas na paraan na magpapahintulot sa kanyang mga magulang na makapasok sa kaharian ng Saint. Sa oras na iyon, ang kanilang sigla at haba ng buhay ay tataas muli, na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ng ilang libong taon pa. Para kay Shi Xiaofei, tinanong din ni Huang Xiaolong ang kanyang guro tungkol sa dahilan ng kanyang kawalan ng kakayahan na gisingin ang potensyal ng kanyang pure luminance enlightened Buddha physique. Ang ikinadismaya ni Huang Xiaolong ay maging ang kanyang Master Feng Yang ay umiling at sinabing wala siyang paraan para gawin iyon. Bagamat hindi natulungan ni Feng Yang si Shi Xiaofei na gisingin ang kanyang kakaibang potensyal sa pangangatawan, nagbigay siya ng maraming mahalagang regalo sa unang pagkikita sa kanya. Sa huli, tinukso pa ni Feng Yang ang kanyang disipulo, ikaw ay talagang pinagpala Miss Xiaofei, isang napakabuting babae, dapat mong pretuhin siya ng mabuti sa hinaharap, kung hindi, personal na itataguyod ni Master ang hustisya para sa kanya. Si Huang Xiaolong ay natulala. Nakangiting walang magawa, tiniyak niya, makapanatag ang guro. Tinulyapan niya si Shi Xiaofei sa tabi niya habang sinasabi niya ito, at nakita niya ang mukha nito na kasing pula ng hinog na mansanas. Nakaramdam siya ng lakas ng loob na kumagit. Wala akong paraan para malutas ang problema ni Miss Xiaofei, ngunit may isang tao na maaaring tumulong. Biglang may naalala si Feng Yang at nagsalita. Parehong natuwa ang mga tainga ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Sino itong taong tinutukoy ni Master? Tanong ni Huang Xiaolong. Actually, kahit ako hindi ko alam ang pangalan ng taong ito. Alam ko lang na ang taong ito ay may palayaw na crazy lady, isang makapangyarihang master. Mga 1,000 taon na ang nakalipas, nilabanan ni Master ang crazy lady na ito minsan. Naalala ni Feng Yang habang nagpatuloy siya, nagpalitan kami ng higit sa 1,000 galaw, ngunit sa huli, nanalo lang ako sa isang stroke ng swerte, at hindi ko na siya nakita mula noon. Ang cultivation technique na kanyang nililinang ay tinatawag na Moon Summoning Rhyme. Ano ang espesyal sa pamamaraan ng paglilinang na ito ay ang katotohanan na maaari nitong pukawin ang potensyal na naninirahan sa katawan ng isang tao.
Lihim na nabigla si Huang Xiaolong, ang babaeng ito na binyansagang Crazy Lady ay nagawang labanan ang kanyang master hanggang sa 1,000 galaw, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang kanyang master ay nanalo lamang sa isang stroke ng swerte. Maaaring isipin ng isa ang lakas ng Crazy Lady na ito. Tulad ng sinabi ko, hindi ko na siya nakita mula noong panahong iyon, mamantong hininga si Feng Yang, ang kanyang kinaroroonan ay mahirap hulaan, hindi manatili ng matagal sa anumang lokasyon. Ang pagnanais na mahanap siya ay napakahirap. Bahagyang nabawasan ang saya na naramdaman ni Huang Xiaolong at Xie Xiaofei kanina. Paano nila mahahanap ang isang tao sa malawak na kalawakan? Ito ay mas mahirap kaysa sa pagsubok na mangisda ng karayom sa dagat. Guro, wala na bang ibang paraan? Si Huang Xiaolong ay medyo nag-aatubili na sumuko ng ganoon. Kung hindi nagawang gisingin ni Xie Xiaofei ang potensyal ng kanyang pure luminance enlightened Buddha physique, sino ang nakakaalam kung gaano siya katagal bago makapasok sa God Realm? May paraan para mahanap ang Crazy Lady na ito. Sabi ni Feng Yang, ngunit pagkatapos ay umiling siya sa susunod na sandali, iyon lang, sa ganitong paraan. Guro, anong paraan ito? Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong. Alam kong naghahanap siya ng isang sagradong grado na walang kamatayang espiritong bato. Tinabi ni Feng Yang, kung mayroong isang sagradong grado na immortal na espiritong bato, malamang na siya mismo ang lilito. Kaya lang mahirap makuha ang sagradong gradong immortal na espiritong batong ito sa loob ng 1,000,000 taon, kahit ako, ang iyong guro, ay wala nito. Sa itaas ng pinakamataas na Divine Grade Spirit Stones ay ang sagradong Grade Immortal Spirit Stones. Ang mga iniisip ni Huang Xiaolong ay napunta sa isang partikular na bato. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 575. 10 bilyon. Master, ito ba? Tanong ni Huang Xiaolong. Isang malambot na berdeng ilaw ang kumikinang sa kanyang palad na nagbibigay liwanag sa buong main hall na berde. Si Feng Yang ay nakaranas ng biglaang pagtaas ng espiritual na enerhiya na sumugod sa kanya na parang tsunami. Ang berdeng ningning ay tumagos pa sa 4 na dingding ng bulwagan na bumabalot sa buong bulwagan kung saan karaniwang nililinang ni Feng Yang. Ito. Si Feng Yang ay nabigla habang nakatitig siya sa espiritong bato sa kamay ni Huang Xiaolong. Ang excitement, saya, pagkabigla, at pagkalito ay bumagsak hanggang sa puntong nanginginig ang kanyang mga kamay at siya ay naging dila, hindi na makapaglabas ng buong pangungusap. Ipinasa ni Huang Xiaolong ang berdeng spirit stone sa kanyang master Feng Yang. Ang berdeng espiritong bato na ito ay isang maliit na bahagi ng malaking haligi ng jade na ginamit upang magparami ng likas na espiritual na embryo. Matapos niyang pinuhin ang likas na espiritual na embryo at makapasok sa God Realm, ginamit ni Huang Xiaolong ang Blades of Azure upang gupitin ang kolom ng jade sa 100 piraso ng magkatulad na laki, na umaayon sa regular na sukat ng mga espiritual na bato na nakikita sa merkado. Ikaw, saan mo napulot to? Maaaring makita ang mahinang panginginig mula sa boses ni Feng Yang habang tinanong niya si Huang Xiaolong. Ang dramatikong reaksyon ni Feng Yang ay bahagyang nagpagulo kay Huang Xiaolong. Parang napakamahal ng sagradong gradong immortal na espiritong batong ito. Sa tanong ng kanyang guro, hindi itinago ni Huang Xiaolong ang katotohanan, ikinwento kung paano niya natagpuan ang likas na espiritual na embryo. Nang marinig ni Feng Yang si Huang Xiaolong na nagsasabi na siya ay nakatagpo ng isang likas na espiritual na embryo habang nagmamadali sa kalawakan, siya ay literal na natulala sa loob ng 1 buong minuto bago umiling ang kanyang ulo na may pilit na ngiti. Ang swerte nitong pinakabatang alagad niya ay tila medyo sumobra. Ang likas na espiritual na embryo na ito ay mahirap makuha minsan sa 1,000,000 taon. Ilang ancestor-level old monsters at prominenteng mga patriarch ng pamilya ang pinangarap nito ngunit hindi nila ito nakuha, ngunit ang kanyang pinakabatang disipulo ay napadpad dito habang nagmamadali sa galaxy. Medyo kakaiba ang tingin ni Feng Yang habang sinusuri si Huang Xiaolong. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung paano nakapasok ang kanyang bunsong disipulo sa Second Order God Realm mula sa Half-Step God Realm sa loob ng 3 maikling taon.
Unti-unting kumalma si Fanyang, nahihiya sa sarili niyang reaksyon kanina. Ito, Xiaolong, ito ay isang sagradong grado na walang kamatayang espiritong bato. Gusto ni Master. Umiling ng dalawa sa iyo. Sa puntong ito, namumula na ang matandang mukha ni Fanyang. Malaki ang gamit niya para sa sagradong gradong immortal na espiritong bato. Nang marinig iyon, kumuha si Huang Xiaolong ng 10 piraso at ibinigay ito kay Fanyang nang walang salita. Kay Huang Xiaolong, binigyan siya ni Fanyang ng napakagandang patnubay. Batay lamang sa katotohanang tumulong si Fanyang na lutisin ang problema ng Xiantian realm cultivation ng kanyang mga magulang, hindi siya magdadalawang isip kahit na gusto ni Fanyang ang lahat ng natitirang sagradong grado na immortal na mga spirit stone. Matapos ang isang maikling labanan ng paggigiit at pagtanggi, sa huli, inalis ni Fanyang ang 10 sagradong grado na immortal na mga espiritong bato. Bahagyang lumambat ang kanyang tingin na tumingin sa kanyang bunsong alagad. Bilang kapalit, binigyan ni Fanyang si Huang Xiaolong ng isang special na singsing pagkatapos kunin ang 10 sagradong grado na immortal na mga espiritong bato, na naglalaman ng lahat ng mga kayamanan na nakolekta niya sa nakalipas na ilang libong taon, iginiit na hindi niya kukunin ang mga bagay ng kanyang disipulo nang hindi nagbibigay ng anumang bagay. Bumalik. Kaya hindi nagatubili si Huang Xiaolong na tanggapin ito. Kasunod nito, sina Fanyang at Huang Xiaolong ay nagplano ng pagkuha ng 1 piraso ng sagradong grado na immortal na espiritong bato upang i-auction sa Black Warrior Auction House makalipas ang 1 taon. Kapag narinig ng Crazy Lady na iyon ang balita ng auction, tiyak na susugod siya sa Black Warrior City. Bagamat hindi nila naresolba ang problema sa pangangatawan ni Xie Xiaofei sa ngayon, ang posibilidad na maresolba ito sa loob ng 1 taon ay naging mas magaan ang loob ni Huang Xiaolong. Ayon sa bilis ng kanyang cultivation, malamang na hindi siya magtatagal para makapasok sa High God Realm, at kapag nagawa niya ito, maaari na siyang umakyat sa Divine World. Kaya naman, hindi magtatagal si Huang Xiaolong sa mababang kaharian. Inaasahan ni Huang Xiaolong na ang Pure Luminance Enlightened Buddha Physique ni Xie Xiaofei ay magising ng mas maaga, na tinutulungan siyang makapasok sa High God Realm ng mas maaga upang silang dalawa ay makaakyat sa Divine World ng magkasama. Pagkaraan ng buwan, pangunahing ginugol ni Huang Xiaolong ang kanyang mga araw sa Yardno. Isa ng Misty Rain Mountain Range na nagpapalapot ng mga Spirit Stone. Dati, si Huang Xiaolong ay nakapag-condense ng mahigit 20,000 Spirit Stone sa isang araw, ngunit ngayong bumuti na ang kanyang cultivation, ang kanyang bilis ay naging mas mabilis din. Sa pagtatapos ng buwan, nagdagdag si Huang Xiaolong ng mahigit 7 milyong piraso ng top grade 1 na mga Spirit Stone sa kanyang koleksyon. Nang umalis si Huang Xiaolong sa Yardno. Pagdating sa Black Warrior City sa pamamagitan ng transmission array, dumiretso siya sa Asher Sea Firm branch ng lungsod. Nang pumasok siya sa Asher Sea Firm branch, si Supervisor Meng Xia, na nagbigay kay Huang Xiaolong ng Supreme Guest Card, ay malugod siyang tinanggap na katulad ng isang matalik na kaibigan na hindi niya nakilala sa loob ng maraming taon. Nagningning ng maliwanag ang mga mata ni Meng Xia nang malaman niyang si Huang Xiaolong ay muling dumating upang makipagpalitan ng High Grade 1 Spirit Stones. Ang huling batch ng High Grade 1 Spirit Stones na ipinagpalit niya kay Huang Xiaolong ay hinuhusgahan ng appraiser ng kanilang firm na may mahusay na kalidad, malapit sa pagiging top grade Spirit Stone. Ang transaksyong iyon ay nakakuha sa kanya ng reward na personal na ibinigay ng elder ng firm. Maaari ko bang tanungin kung gaano karaming mga high grade na Spirit Stone ang gustong baguhin ni Kuya sa pagkakataong ito? Tanong ni Meng Xia na may matingkad ng ngiti. Mahigit 7 milyong piraso. Walang pakialam na sagot ni Huang Xiaolong. Ang figurang ito ay nagbigay kay Meng Xia ng matinding takot kaya nahulog siya sa upuan na kanyang inuupuan. O higit 7 milyong piraso. Higit na namangha si Meng Xia habang tulala siyang nakatitig kay Huang Xiaolong. Mahigit 7 milyong piraso. Magkano ang halaga niyan? 10 bilyon. Si Meng Xia ay sumipsip ng malamig na hangin, alam niya na ang puso sa kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok ng wala sa ritmo. Sa
kabila ng pagiging isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa Black Tortoise Galaxy, mula nang ito ay itinatag ilang 10,000 taon na ang nakalilipas hanggang ngayon, kakaunti lamang ang mga transaksyon na lumampas sa 10 bilyon. Tama iyan. Tumango si Huang Xiaolong. Pagtanggap ng kumpirmasyon mula kay Huang Xiaolong, si Meng Xia ay tumayo, ang kanyang boses ay apurado, "Brother, mangyaring maghintay dito sandali, nagkataon na ang ating presidente ay nasa Black Warrior City nitong ilang araw, agad kong aanyayahan ang ating Pangulo." Ang mga transaksyon ng dobleng numero sa bilyon ay higit na lumampas sa kanyang saklaw ng awtoridad. Ilang sandali pa, bumalik si Meng Xia, kasunod ang isang matikas na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang eleganteng mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang presidente ng Asher C Firm, si He Zexen. Nang dumating si He Zexen, bahagyang huminto ang kanyang mga yabag dahil sa pagtataka nang makita si Huang Xiaolong. Pagkatapos ay tumawa siya ng mabuti, sinabing, "Iniisip ko kung sino kaya ang papunta rito, kaya ito ang minamahal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal, si Brother Huang Xiaolong a." Ilang taon na ang nakalipas, dumalo si He Zexen sa seremonya ng apprenticeship ng Black Warrior Institute Principal Feng Yang para sa kanyang bunsong disipulo, kaya nakilala ni He Zexen si Huang Xiaolong sa isang sulyap. Ang minamahal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal na si Huang Xiaolong. Si Meng Xia, na sumusunod sa likod ni He Zexen, ay parang may kulog na pumalakpak sa kanyang utak. Nanlaki ang mga eyeballs niya sa laki ng kamao na nakatitig kay Huang Xiaolong. Ngayon lang nalaman ni Meng Xia ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Ang mga sumusunod na pamamaraan ay naging maayos upang malaman kung sino si Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, ang kanyang azure ring ay puno ng mahigit 11 bilyong Xuanwu coins. Nang matapos ang negosyo, nagpalitan ng ilang magagalang na pangungusap sina Huang Xiaolong at Asher C Firm President He Zexen bago umalis si Huang Xiaolong, na personal na pinaalis ni Meng Xia at He Zexen. Hindi ko inasahan na ang Huang Xiaolong na ito ay labis na pinahahalagahan ng principal ng Institute Feng Yang hanggang sa puntong ito, na talagang nagbibigay sa kanya ng napakaraming mga batong espiritu. Tumingin si Meng Xia kay Huang Xiaolong na nawawala habang sinasabi niya ito. Sa napakalaking talento ni Huang Xiaolong, normal ang pagkakaroon ng pagmamahal ng Institute Principal. Dagdag pa ni He Zexen, sa halip, naiinggit ako kay Feng Yang sa pagtanggap ng napakahusay na personal na disipulo a. Malinaw, pareho nilang inakala na ang maraming high-grade 1 spirit stones ni Huang Xiaolong ay ibinigay ng Black Warrior Institute Principal sa kanyang minamahal na disipulo. Mula sa Asher C Firm branch ng Black Warrior City, pumunta si Huang Xiaolong sa Asher C Firm branch ng Changji City. Nakipagpulong kay Supervisor Fang, nalaman ni Huang Xiaolong na mayroong 3 may-ari na napagkasundoan na ibenta, ang mga presyo na kanilang hiniling ay 200 milyon na mas mataas kaysa sa kanilang presyo ng pagbili. 3 ari-arian, kabuuang 6.8 bilyon. Itinawi ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay nang walang sinasabi, 6.8 bilyong Xuanwu coin ang umagos na parang Milky Way River mula sa kawalan. Ito ay tulad ng umaalon-alon na pag-igting ng unang pag-ibig sa puso ni Fang Qiongjing. Ang maliwanag na kumikinang na kislap ay halos mabulag ang kanyang mga mata. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 576. Asher Dragon Institute. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay naalis na ni Fang Qiongjing ang kanyang mga mata mula sa kumikinang na talan. Pinipigilan ang pagtataka na naramdaman niya, ipinagpatuloy niya ang paghawak sa mga papeles para sa 3 ari-arian sa paligid ng Divine Fort Residence. Nang matapos ang kontrata at iba pang pamamaraan, nagbigay si Huang Xiaolong ng 1 bilyon para sa muebles. Sa lalong madaling panahon, ang mga nasasakupan ni Fang Qiongjing ay nagpadala ng 1 pang batch ng 300 warm winter jade bed at iba pang iba't ibang kasangkapan. Kahit na bilang supervisor ng Asher C Firm, naramdaman ni Fang Qiongjing ang mga goosebumps na gumagapang sa kanyang balat gamit ang 1 bilyong pera ni Huang Xiaolong para makabili ng mga kasangkapan. 1 bilyon a.
Maaaring bilhin ng halagang ito ang buong tirahan na tinitirhan niya ngayon. Sa kabilang banda, mas lalo siyang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Idinagdag ang Divine Fourth President sa kalkulasyon, si Huang Xiaolong ay gumastos ng halos 10 bilyon sa kanyang sangay. Ang kakayahang kumuha ng 10 bilyon ng hindi kumukurap ay nagpatunay na ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong ay hindi gaanong simple. Matapos bilhin ng tatlong ari-arian sa paligid ng Divine Fourth Residence, si Huang Xiaolong ay hindi gumawa ng anumang malalaking pagsasaayos, inutusan lamang niya ang mga tao na buksan ang tatlong mga archway na nag-uugnay sa tatlong ari-arian sa Divine Fourth Residence. Dahil dito, ang Divine Fourth Residence ay lumawak ng halos 3 beses ang laki. Ang pinalawak na Divine Fourth Residence ay higit pa sa sapat upang mapaunlakan ng mahigit 200 tao ng comfortable. Sa hindi direktang paraan, ito rin ang naging pinakamalaking tirahan ng Changi City. Gayunpaman, hindi binalak ni Huang Xiaolong na mag-recruit ng sinumang gwardya. Bagamat si Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ay nasa ibabang bahagi ng Cloud Sea Mainland, higit sa anupaman, sila ay tapat. Ang bawat isa na sumunod kay Huang Xiaolong hanggang dito ay ganap na tapat. At muli, sa Changi City ng Cloud Sea Mainland, walang anumang panganib, maging ang Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ay bahagyang mahina o bahagyang mas malakas ay hindi isang mahalagang punto. Matapos lumawak ang Divine Fourth Residence, muling binigyan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga magulang ng tig-1 bilyon at tig-100 milyong Xuanwu coin sa kanyang kapatid na babae, kapatid, at Shi Xiaofei. Kung tutuusin, ang pinaka hindi nagkulang kay Huang Xiaolong ay pera. Ang anumang bagay na mabibili ng pera ay hindi isang issue. Tanging kapag nagawa na ang lahat ng ito ay maituturing ni Huang Xiaolong na ganap ng maayos ang pamilya Huang, at sa gayon, sa susunod na 3 buwan, nanatili siya sa loob ng yard no. Isa sa Misty Rain Mountain Range, na naglilinang sa lahat ng pagsisikap na palakasin ang kanyang lakas. Sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, sa hanay ng mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, tiyak na maisasaalang-alang siya sa nangungunang 3. Ngunit para kay Huang Xiaolong, ang antas na ito ay malayo sa sapat. Katulad ng pangyayari sa pamilya Ying. Kung hindi dahil sa kanyang panganay na senior apprentice na kapatid na si Liu Yun at third senior apprentice sister Qi Wen na tumulong, sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas ay walang paraan na mailigtas niya ang kanyang pamilya. Ituro lang ang sinuman sa mga elder ng Ying family at si Huang Xiaolong ay hindi pa rin magiging kalaban. Kalimutan ng tungkol sa personal na paglipol sa buong pamilya Ying. Sa ngayon, ang mataas na antas ng God Realm ay napakalayo pa rin para kay Huang Xiaolong. Ang kanyang target ay makalusot sa 4th Order God Realm sa pinakamaagang panahon. Kung nagtataglay siya ng lakas ng 4th Order God Realm, may kumpiyansa siyang patayin ng 2 Ying family elders na iyon kahit na walang tulong ng mga senior apprentice. Sa 3 buwang ito, maliban sa Osiri Tactics at Godly Zumi Art, pangunahing nakatuon si Huang Xiaolong sa pagpapabuti ng Ancient Puppetry Art, Soul Mandate, at Treasure Dragon Protective Shield Art. Higit pa rito, ang pagbuo ng Treasure Dragon Protective Shield Art diagram sa loob ng kanyang katawan ay lalong nagiging malinaw sa bawat pagdaan ng araw. Tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang closed door practice sa pagtatapos ng 3 buwan. Sa closed door na pagsasanay sa oras na ito, bagamat hindi umabant si Huang Xiaolong sa late Second Order God Realm, naabot niya ang peak sa kalagitnaan ng Second Order God Realm. Kung patuloy siyang umunlad sa ganitong bilis, naniniwala siya na sa loob ng 1 buwan, maaari siyang umakyat sa late Second Order God Realm. Paglabas mula sa kanyang sariling bakuran, naglakbay si Huang Xiaolong sa immortal na kuweba ng panganay na senior apprentice na si Liu Yun, ang Peerless Palace. Ang bawat panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay binigyan ng cultivation yard, samantalang ang mga elite na disipulo at mas mataas ay pinahintulutan na pumili ng isang peak at ayusin ito sa kanilang individual na kagustuhan, na bumuo ng kanilang sariling immortal na kuweba. Sa madaling salita, ang isang buong tuktok ng bundok ay pag-aari ng isang tao. Ang immortal na kuweba ng panganay na senior apprentice na kapatid na si Liu Yun ay matatagpuan sa Peerless Peak, medyo may kalayuan mula sa Misty Rain Mountain Range.
Mabilis na lumipad si Huang Xiaolong, nakarating sa Peerless Peak makalipas ang 2 araw. Sa pagdating ng bunsong apprentice na kapatid na ito, napakasaya ni Liu Yun at malugod siyang tinanggap. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na binayaran siya ni Huang Xiaolong, ang eldest senior apprentice brother, ng pagbisita mula noong tinanggap siya ng Institute Principal Fengyang bilang isang personal na disipulo. Pinuksan pa ni Liu Yun ang isang magandang pitchel ng alak na siya mismo ang nagtimpla. Ang dalawa sa kanila ay umiinom sa araw at gabi, pinag-uusapan ng tungkol sa paglilinang, ang maraming pamilya ng kalawakan, mga relasyon, at ang Black Warrior Institute. Sa ilang mga personal na disipulo ng Institute Principal, si Huang Xiaolong ang pinakamalapit kay Liu Yun, lalo na pagkatapos ng insidente sa pamilya Ying, nakaramdam siya ng utang na loob kay Liu Yun. Ika-4 na junior apprentice na kapatid na si Jiang Bi ay malapit nang bumalik mula sa kanyang gawain sa labas, sa susunod na 2 araw ng higit pa. Idinagdag ni Liu Yun, dapat kang mag-ingat, si Jiang Bi ang pinuno ng mga panloob na disipulo, tiyak na hindi mahina ang kanyang lakas, na nakapasok sa Fourth Order God Realm. Bukod dito, mayroon siyang kakaibang pangangatawan, ang Arhat Golden Buddha Physique. Ang isang late Fourth Order God Realm ay hindi naman ang kanyang kalaban. Tinugitan mo si Li Dufeng, kaya tiyak na darating siya at guguluhin ka. Tumango si Huang Xiaolong, at ngumiti ng panatag. Oo, panganay na senior apprentice na kapatid, ngunit huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadali kung gusto akong saktan ng Jiang Bi na iyon. Arhat Golden Buddha Physique. Kung kalahating taon na ang nakalipas, maaaring hindi gaanong kumpiyansa si Huang Xiaolong sa pagharap kay Jiang Bi, ngunit ngayon, mayroon siyang kaunting kumpiyansa. Taglit na tinitigan ni Liu Yun si Huang Xiaolong bago umiling sa pagtawa, hindi ko talaga alam kung paano ka naglilinang. Tanggapin na ang aking talento ay kamangha-mangha, gayunpaman, kung ikukumpara sa isang pambihira tulad mo, ako ay putik sa lupa. Oo, may isa pang bagay na gustong sabihin ko sa iyo ni Master. 5 taon na ang paparating na pagtatasa ng Inner Disciple, at may kakaiba sa pagkakataong ito kumpara sa huling pagtatasa. Ang pagtatasa ng mga panlabas na disipulo ay isinasagawa isang beses bawat 3 taon, habang ang pagtatasa ng panloob ng mga alagad ay ginaganap tuwing 30 taon. May 5 taon pa ang natitira sa darating na pagtatasa ng panloob ng mga disipulo. Ngumiti si Huang Xiaolong, nagtanong, ano ang naiiba? Don't tell me na double ulit ang rewards. Tumawa si Liu Yun, hindi ko alam, gayunpaman, mataas ang posibilidad. Ayon sa sinabi ni Master, sa pagtatasa ng mga panloob na disipulo sa panahong ito, ipapadala rin ng Asher Dragon Institute ang kanilang mga panloob na disipulo. Sa ibabaw, ito ay tinatawag na pagbuo ng mga mapagkaibigang relasyon, ngunit natatakot ako na ang mga bagay ay hindi kasing simple nito. Baka tina-target ka nila. Ang Black Tortoise Galaxy ay mayroong Black Warrior Institute, samantalang ang Asher Dragon Galaxy ay mayroong Asher Dragon Institute, at ang Asher Dragon Institute ay may parehong katayuan sa Asher Dragon Galaxy gaya ng ginawa ng Black Warrior Institute sa Black Tortoise Galaxy. Nagulat iyon kay Huang Xiaolong. Una sa lahat, hindi niya inaasahan na ang mga Inner Disciples ng Asher Dragon Institute ay nanonood sa Inner Disciple Assessment ng kanilang institute. Tina-target ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Xiaolong. Tumango si Liu Yun, tama. Dahil sa kahangahangang talento na ipinakita ng kapatid na junior apprentice, hindi lamang ang Asher Dragon Galaxy, maging ang White Tiger Galaxy, at ang maraming super force ng Vermilion Bird Galaxy ay nagsimulang mapansin ka. Sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng Asher Dragon Institute ay darating sa ilalim ng pagkukunwari na panoorin ang aming panloob na pagtatasa ng disipulo. Sa oras na iyon, tiyak na makakahanap sila ng isang paraan upang magmungkahi ng isang magiliw na kompetisyon sa iyo. Kapag nakahanap sila ng pagkakataon, baka masaktan ka pa nila. Isang malamig na kislap ang kumislap habang sinasabi niya ang huling bahagi. Kumusta ang lakas ng Asher Dragon Institute? Tanong ni Huang Xiaolong.
Medyo may alam siya tungkol sa mga puwersa sa loob ng Black Tortoise Galaxy, ngunit patungo sa Azure Dragon Galaxy, White Tiger Galaxy, at Vermilion Bird Galaxy, ang alam niya ay napakalimitado. Ang nakangiting mukha ni Leoyon ay naging solemn na, napakalakas. Literal na ginamit niya ang dalawang napaka bago magpatuloy, sa apat na magagaling na institute, ang Azure Dragon ang pinakamalakas. Ano man ang kanilang panloob na mga disipulo o elite na mga disipulo, elder o kahit grand elder sa bagay na iyon, sa bawat antas, ang kanilang lakas ay higit sa ating institute sa pamamagitan ng ilang mga bingga. Sa loob ng Azure Dragon Institute, mayroon silang ilang halimaw, at bawat isa sa kanilang mga talento ay hindi nagpapatalo kay Gudeleng kahit nasa iyo. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang tinatawag na siyang Mingji, na tinaguri ang pinakamalakas na talento ng henyo mula nang itatag ang Azure Dragon Institute. Siya rin ang personal na disipulo ng Azure Dragon Institute Principal. Kawala pang 100 taon ng cultivation, isa na siyang 4th Order God Realm Master. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 577. Basagin mo lamang ang iyong mga bisig. Tiang Mingji, ang personal na disipulo ng Azure Dragon Institute Principal. Pinibigkas ni Huang Xiaolong ang panirala sa loob na parang isang mantra. Ang pag-abot sa 4th Order God Realm sa wala pang 100 taon ng cultivation ay talagang isang kahangahangang talento. Siya mismo ay hindi masasabi ng may katiyakan na maaabot niya ang 4th Order God Realm sa loob ng 100 taon ng cultivation nang walang kakayahang ipatawag ang Gates of Hell para tumawid upang magsanay sa isang mas mataas na kapaligiran sa larangan. Bukod dito, ang siyang Mingji na ito ay palaging nananatiling mababang profile. Ang 4th Order God Realm ay maaaring kung ano lamang ang gusto niyang ipakita sa ibabaw, ang kanyang tunay na lakas ay maaaring umabot na sa 5th Order God Realm. Dagdag ni Liu yon. Tumango si Huang Xiaolong. Eldest Senior Apprentice Brother, alam mo ba kung ang ating institute ay may babaeng disipulo na nagngangalang Lilo? Biglang tanong ni Huang Xiaolong. Sa mga taong ito, hindi na pinilit ni Huang Xiaolong ang mga bagay na may kaugnayan kay Lilo, kaya naman hindi siya aktibong naghahanap ng balita tungkol sa kanya. Sa nakalipas na 20 kakaibang taon, si Lilo ay naging isang magandang alaala sa kanyang puso, at iyon lang ang mayroon ngayon, isang magandang alaala. Lilo. Taglit na nag-iisip si Liu yon, pagkatapos ay humiling bilang tugon, walang narinig tungkol sa kanya. Napakunot ang noo ni Huang Xiaolong, kahit si eldest senior apprentice brother ay hindi alam. Kung talagang nandito si Lilu sa Black Warrior Institute, kasama ang kanyang talento, tila imposible para kay Liu yun na hindi siya narinig. Hindi kaya mali ang impormasyong natanggap ni na Jiao Shou at Zhang Fu. Na si Lilu ay wala sa Black Warrior Institute. Sa madaling sabi, si Huang Xiaolong ay nagtanong muli, kung gayon, alam ba ng eldest senior apprentice brother kung sino man sa ating mga grand elder ang nakatanggap ng isang personal na babaeng disipulo sa mga nakaraang taon? Umiling si Liu yon, hindi. Pagkatapos ay idinagdag niya bilang isang nahuling pag-iisip, ang mag-asawang Wang na ay kumuha ng isang adopted na anak 4 na taon na ang nakakaraan, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi Lilo. Hindi Lilo. Napaisip si Huang Xiaolong. Tama, ang pangalan niya ay Chen Ying. Sabi ni Liu yon. Si Chen Ying. Naguguluhan si Huang Xiaolong, inulit ang pangalan sa kanyang sarili. Makalipas ang kalahating araw, umalis si Huang Xiaolong sa Peerless Peak ni Liu yon, patungo sa Supreme Harmony Hall. Sa Black Warrior Institute, anuman ang mga panlabas na disipulo o panloob na mga disipulo, binigyan sila ng buwanang allowance ng Black Warrior Greater Strength Pellets at ilang mga Spirit Stone. Sa ilang taon na narito siya, hindi kailanman dumating si Huang Xiaolong upang kunin ang kanya. Maaaring hindi nagkukulang sa pera si Huang Xiaolong, gayunpaman, kailangan ng Huang family ang Black Warrior Greater Strength Pellets. Bawat buwan, si Huang Xiaolong ay maaaring kumuha ng 100 Black Warrior Greater Strength Pellets. Ngayon, 4 na taon na ang lumipas, halos 4,000 pellets ang maaari niyang inumin.
Sa 4,000 Black Warrior Greater Strength pellets na ito, maaari niyang lubos na mapataas ang lakas ng Huang family sa maikling panahon. Noong lumilipad si Huang Xiaolong patungo sa Supreme Harmony Hall, isang gintong globo ng liwanag ang patungo din sa parehong direksyon sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang ginintoang globo ng liwanag na ito ay lubhang kapansin-pansin, sa ilalim ng sikat ng araw, ito ay parang pangalawang ginintoang araw na biglang bumaba sa Supreme Harmony Hall. Bago pa man dumating ang nakasisilaw na gininto ang globo ng liwanag, ang hangin sa paligid ng Supreme Harmony Hall ay umaalingaw na may mga putok na putok. Ang mga disipulo sa paligid ng Supreme Harmony Hall ay tulala pa rin, ngunit ang gininto ang globo ng liwanag ay bumagsak na sa bulwagan sa isang matunog na boom. Nang mawala ang gininto ang liwanag, nakita nito ang isang matangkad na silhwete sa loob. Ito ay isang binata. Ang kanyang magkabilang braso ay hubad at nakalabas, na may gintong balabal na nakasabit sa kanyang mga balikat. Mayabang, mapagpakumbaba, at dominanti. Sa kaliwang pisngi ng binata ay may malabong peklat sa talon na tila nagdagdag ng magaspang na alindog ng lalaki. Si Senior Brother Jiang Bi. Pumalik na si Senior Brother Jiang Bi. Narinig ko na si Senior Brother Jiang Bi ay gumawa ng isang gawain kalahating taon na ang nakalipas, napatayin ng 6 na blue-faced ghost sa Ghost Abyss, iniisip ko kung nagtagumpay siya. Nang makita ng mga alagad sa paligid kung sino ang binata, nagulat sila at natuwa. Ang binatang iyon na pumasok sa engranding pasukan ay walang iba kundi ang pinuno ng dakilang 10 disipulo sa loob, si Jiang Bi. Hindi pinansin ni Jiang Bi ang lahat ng boss sa paligid niya, dumiretso siya sa bulwagan. Isang invisible whelming murderous aura ang kumalat mula sa kanyang katawan, dahilan upang ang mga panlabas na disipulo at panloob na mga disipulo na malapit sa kanya ay bumigay sa pangamba. Pagdating niya sa task counter, inalis niya ang 6 na katawan mula sa kanyang spatial ring, inihagis ang mga ito sa counter. Lahat ng 6 na katawan ay naglabas ng malakas na aura ng multo. Ito ang 6 na blue-faced ghosts. Talagang nagtagumpay si Senior Brother Jiang Bi sa pagpatay sa 6 na blue-faced ghost na iyon. Ayon sa mga chismis, ang bawat isa sa 6 blue-faced ghost ay may lakas ng isang late 4th Order God Realm, si Senior Brother Jiang Bi ay talagang nagawang patayin silang 6. Ang lakas ni Senior Brother Jiang Bi ay mataas sa ganoong antas. Nagulat at natuwa ang mga nakapaligid na alagad, nag-ingay sa bulwagan. Bago ang napakaraming tao, maayos na nakolekta ni Jiang Bi ang gantimpala para sa gawaing ito. Sakto nang tatalikod na si Jiang Bi at umalis, ilang silhouette ang lumilipad patungo sa kanya mula sa kanan, sumisipol sa hangin. Sa isang kisap mata, bumaba na ang grupo sa Supreme Harmony Hall. Nang makita ng grupo ng mga tao si Jiang Bi, lahat sila ay mukhang natigilan. Kuya Jiang Bi, bumalik ka na. Ang tao sa harap ng grupo ay napabulala sa tuwa, binilisan ang kanyang mga hakbang patungo kay Jiang Bi. Ang taong ito ay si Li Dufeng. Tumango si Jiang Bi at dumapo ang kanyang mga mata sa mga braso ni Li Dufeng. Narinig na niya ang tungkol sa mga braso ni Li Dufeng na binali ni Huang Xiaolong halos sa ikalawang pagbalik niya. Kuya Jiang Bi, sa pagkakataong ito ay tiyak na dapat mo akong tulungan. Ang Huang Xiaolong na iyon ay talagang binali ang aking mga braso sa publiko, siya ay napakamayabang at hindi naglalagay ng sinuman sa kanyang mga mata, ang moldite na iyon. Nagreklamo si Li Dufeng sa sandaling dumating siya sa tabi ni Jiang Bi, hindi ko kayang lunokon ang kahihiyang ito. Tumango si Jiang Bi, narinig ko na ang bagay na ito noong bumalik ako. Huwag kang mag-alala, ang mabahong hininga na ito, tutulungan kitang harapin ito. Dahil binali niya ang mga braso mo, babaliin ko ang mga braso niya sa harap mo. Mamawa si Joy sa mukha ni Li Dufeng nang marinig ito, maraming salamat, Kuya Jiang Bi. Sa pag-arte ni Kuya Jiang Bi, siguradong patay na ang Huang Xiaolong na iyon. Ngunit, ang pagbali lamang sa kanyang 2 braso ay masyadong mura para sa kanya, sinasabi ko na dapat din niyang bigyan si Senior Brother Li ng 10,000 kautaw. Tama, sa oras na iyon, ginawa niya si Senior Brother Li ng 1,000 beses, gagawin natin siyang kautaw ng 10,000 beses. Ang ilang mga disipulo na dumating kasama si Li Dufeng ay nagsimulang sumigaw ng buong lakas.
Sa oras na ito, isang malamig na boses ang umalingaw sa hangin, ganun ba? Natigilan ang lahat. Kasunod ng direksyon ng boses, nakakita sila ng nag-iisang silhouette na lumilipad patungo sa bulwagan, at sa sumunod na sandali, nakatayo siya sa harapan nila. Wang Xiaolong. Nang makita niya ang mukha ng tao, ang puot ni Li Dufeng ay sumabog, ang mga pulang ugat ay naging pula ang kanyang mga mata. Nagkagulo ang mga disipulo sa paligid dahil wala ni isa sa kanila ang umaasa na lalabas si Wang Xiaolong sa Supreme Harmony Hall sa oras na ito. Pinigyan ni Jiang Bi si Wang Xiaolong ng isang beses mula sa itaas hanggang sa ibaba, Pikmid Second Order God Realm. Ikaw si Wang Xiaolong. Tama. Si Wang Xiaolong ay walang malasakit gaya ng dati habang ang kanyang tingin ay dumapo kay Li Dufeng na nakatayo sa tabi ni Jiang Bi, pagkatapos ay bumalik muli sa Jiang Bi, ikaw si Jiang Bi. Hindi sinagot ni Jiang Bi ang tanong, ngunit sinabing, kalahating taon na ang nakalipas, binali mo ang magkabilang braso ni Li Dufeng at napayuko siya ng 1,000 beses, bahagyang huminto, idinagdag niya, gayunpaman, dahil ikaw ang principal ng institute. Personal na alagad, babawiin ko ang iyong mga braso sa isang sandali, tulad ng para sa 1,000 kautaw, hindi na kailangan. May sasabihin ka ba? Ang kanyang mga salita ay katamtaman, hindi mabilis o mabagal, na para bang nagsasalita siya ng isang bagay na hindi mahalaga. Si Wang Xiaolong ay hindi nagalit kahit kaunti, ikaw lang mag-isa. Malinaw na narinig ni Jiang Bi ang mapanuksong tono sa mga salita ni Wang Xiaolong, isang matalim na kinang ang lumiwanag sa kanyang mga mata habang siya ay ninisyan, ako lang. Hindi niya akalain na ang lakas ni Wang Xiaolong ay mas mataas kaysa sa 6 na blue-face ghosts na pinatay niya. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Jiang Bi habang ang mga globo ng gintong liwanag ay lumitaw sa kanyang likuran. Sa loob ng mga gininto ang globo ay may mga maliliit na larawang gininto ang arhet sa mga meditative na poses. Sila ang mga maalamat na arhet, medyo malabo lang. Naramdaman ang napakalaking momentum na pumutok mula sa katawan ni Jiang Bi, lahat ng iba pang mga disipulo ay nagmamadaling umatras patungo sa kaligtasan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 578. Pagkontrol sa sword gamit ang chi. Naging seryoso si Wang Xiaolong habang pinapanood ang tumataas na momentum ni Jiang Bi. Ang Jiang Bi na ito ay mas malakas kaysa sa hula ni Wang Xiaolong. Higit pa rito, naramdaman niya ang sobrang dalisay na enerhiya ng Budismo mula sa katawan ni Jiang Bi. Pinino ni Wang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi, isang kayamanan ng Buddhism world, sa makatuwid ang Buddhism energy sa Wang Xiaolong ay dalisay din, gayunpaman, ang Buddhism energy na ibinubuga mula sa katawan ni Jiang Bi ay hindi mas mahina kaysa kay Wang Xiaolong. Ito ang Golden Buddha Arhat Physique. Ang Golden Buddha Arhat Physique ay isang kakaibang pangangatawan na mas mataas ang rango kaysa sa Indestructible Vajra Physique ni Wang Baoyuan. Hindi nakapagtataka na ang Jiang Bi na ito ay nanatiling matatag sa unang rango sa gitna ng mga panloob na disipulo, walang sino man ang makatitig sa kanyang posisyon. Mapanganib na nanining ang mga mata ni Wang Xiaolong. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay lumipat sa isang mabilis na pagkurap. Sabay-sabay, lumipad palabas ang dalawang malalaking Divine Dragon, isang itim at isang asul, na sumanib kay Wang Xiaolong na nagbago na sa Osir Physique. Ang ikasyam na paggalaw ng Dragon God in the Clouds. 1,000 armas ang lumitaw sa likod ni Wang Xiaolong, na nakakuyom ang mga kamao, at binomba si Jiang Bi ng walang pag-aalinlangan. Si Wang Xiaolong ay nagbagong anyo ng kaluluwa, nagkusa na unang umatake, bukod pa rito, ginawa niya ang lahat sa unang hakbang, na ipinakita ang makajos na Sumi art. Umaalingaw ang dragon sa kalangitan habang ang napakaraming mga dragon ay lumipad palabas tulad ng isang galit na stampede, na nagmamadali patungo sa Jiang Bi. Walang naghula na unang aatake si Wang Xiaolong, kasama si Jiang Bi. Hindi pa banggitin, ang bilis ni Wang Xiaolong ay masyadong mabilis, napakabilis na halos hindi makapag-react ang kalaban. Sa oras na bumalik si Jiang Bi sa kanyang katinoan, ang pag-atake ni Wang Xiaolong ay nasa harap mismo ng kanyang mukha.
Or at samsara body reversum palm. Sa sandaling nag-react si Jiang Bi, bigla siyang umikot, at ang espasyo sa kanyang lapit ay umikot at umikot sa kanya, na parang tumawid siya sa ibang dimensyon ng oras at espasyo. Sabay hampas ng magkabilang palad niya kay Huang Xiaolong. Ang ikasampung paggalaw, pagtusok ng dragon sa langit at lupa. Ang ikalabing-isang paggalaw, dragon na nakapagtataka sa Fin God. Ang ikalabinlimang paggalaw, walang kapantay na myriad dragons. Huang Xiaolong ay naglunsad ng atake pagkatapos ng pag-atake, na may tusong kombinasyon ng kanyang martial spirit ability, space concealment, at phantom shadow. Bawat sulok ng maluwag na bulwagan ay puno ng mga after images ni Huang Xiaolong. Masyadong mabilis. Iyon ang unang kaisipang tumatak sa isipan ng bawat manunood. Masyadong mabilis ang takbo ni Huang Xiaolong para makuha nila ang anuman maliban sa kanyang mga after images at maging ang mga iyon ay mga blurred vestiges lamang ng kanyang after images. Pinuno ang kanilang linya ng paningin ay mga dragon na sumasakop sa langit at lupa, umaatake kay Jiang Bi, kumaway ng kumaway. Naapektuhan ng nakakatakot na lakas ng pag-atake ni Huang Xiaolong, ang lahat ng mga disipulo ay nagmamadaling pumunta sa gilid ng malaking bulwagan. Si Jiang Bi ay nakatayo sa kinaroroonan niya, tulad ng isang hindi masusugatan na higanting bundok na nakatiis sa magkakasunod na pag-atake ni Huang Xiaolong. Ngunit habang ang mga pag-atake ni Huang Xiaolong ay nagiging mas masigla sa bawat galaw, sa wakas ay napilitan siyang umatras, isang hakbang. Isang hakbang pa lamang ang simula. Kasabay nito ay dumating ang pangalawang hakbang, at ang ikatlong hakbang. Sa pagharap sa nakatutuwang bagyo ng pag-atake ni Huang Xiaolong, si Jiang Bi ay namangha sa loob, at kasabay nito, siya ay nanlumo at nagalit. Tama, nalulumbay at nagagalit. Siya, ang pinuno ng Great 10 Nanograms panloob ng mga disipulo, ay talagang inatake ng isang bagong na-promote na panloob na disipulo hanggang sa punto kung saan siya ay umatras ng hakbang-hakbang. Ang higit na ikinagalit niya ay ang katotohanang wala siyang pagkakataong umatake. Ang bawat pag-atake ni Huang Xiaolong ay marahas, malupit, at nagmula sa lahat ng direksyon, sinisira ang lahat, pinupunit ang lahat, hindi siya binibigyan ng pagkakataon na umiwas o ng pagkakataon na gumanti, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang paglabanan ang mga ito. Gayunpaman, kahit nagalit at nanlulumo ang kanyang nararamdaman, si Jiang Bi ay talagang napakalmado. Una sa lahat, hindi siya naniniwala na mapapanatili ni Huang Xiaolong ang mga blistering attack na ito. Siya ay naghihintay kay Huang Xiaolong na maubos ang kanyang lakas, dahil iyon ang oras na kailangan niyang huminto sa pag-atake. Ang malupit na pag-atake ni Huang Xiaolong ay nagpatuloy ng higit sa isang dosenang galaw nang bigla itong huminto. Ang lahat ng kanyang mga after image ay naglaho, inihayag ang kanyang tunay na katawan, na nakatayo 10 metro lamang ang layo mula sa Jiang Bi. Pamawa si Joy sa mukha ni Jiang Bi at isang matalim na kinangang sumilay sa kanyang mga mag-aaral. Gaya ng inaasahan niya, sa wakas ay napagod na si Huang Xiaolong. Nang siya ay gagantay na, isang ilaw ang kumislap sa kamay ni Huang Xiaolong na nagsiwalat ng isang kahoy na espada. Isang napakakaraniwang kahoy na espada. Gayunpaman, ang isang bahagyang letigo mula sa kahoy na espada ay nagpadala ng ulan ng mga ilaw ng espada na tumusok sa kanya. Bago pa man dumating ang mga sword lights, nakadama na si Jiang Bi ng isang malakas na nagbabadyang panganib, sapat na natakot sa kanya para tumalon siya pabalik sa pag-atras. Hindi mabilang na sword lights ang nahulog sa lugar na kakabakante niya, ang matigas na simento sa sahig ay nadurog sa alikabok ng mga sword lights. Nabasa ng malamig na pawis ang katawan ni Jiang Bi. Bagamat nagawa niyang makatakas sa mga ilaw ng espada sa takdang panahon, nang ang natitirang lakas ng espada na kumalat sa paligid ay tumama sa kanyang dibdib, talagang naramdaman niya na parang nilaslas ang kanyang balat. Paano ito nangyari? Ang pagtatanggol sa kanyang Arhat Golden Buddha Physique ay walang kompromiso at hindi sumusuko, isang ordinaryong divine artifact ang halos hindi makapag-iwan ng gasgas sa kanyang balat. Sa segundong lahat ng mga kaisipang ito ay dumaan sa kanyang isipan, isa pang nakabulag na kislap ng liwanag ang nakahuli sa kanyang mga mata. Paglingon niya, nakita niya ang parehong kahoy na espada na paparating sa kanya, sumisipol sa hangin na may kumikinang na mga ilaw ng espada.
Muling pinaikot ni Jiangbi ang kanyang katawan para umiwas. Si Huang Xiaolong ay malamig na nakamasid, nakatayo sa parehong lugar, kinokontrol ang kahoy na espada upang umatake mula sa malayo. Ang kahoy na espadang ito ay ibinigay sa kanya 4 na taon na ang nakakaraan ng kanyang master Fanyang nang kunin niya si Huang Xiaolong bilang isang personal na disipulo, ang Mulberry Sword, na huwad mula sa sinaunang sagradong puno ng mulberry. Dati nang nag-eksperimento si Huang Xiaolong gamit ang Mulberry Sword na ito, at madali niyang nahiwa ang pinong bakal ng Divine World. Matapos masira ang God Realm, ang tunay na diwa sa dantian ni Huang Xiaolong ay naging immortal na Essence Force na may kakayahang kontrolin ng isang espada na umaatake mula sa 1,000 liang layo. Bukod dito, ang lakas ng pag-atake nito ay mas malaki kaysa sa kanyang True Dragon Physique. Maliban doon, ang pagkontrol sa espada sa pamamagitan ng kanyang chi ay nagbigay daan sa kanya na baguhin ang direksyon ng pag-atake ng espada anumang oras, na nagpapahirap sa kaaway na depensahan. Ito ang pinakamalaking trump card ni Huang Xiaolong, at ang dahilan din kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa si Huang Xiaolong na labanan si Jiangbi. Ang mga disipulong nakapaligid sa bulwagan ay lubos na natulala sa eksenang nasa harapan nila. Si Huang Xiaolong ay kumokontrol sa kahoy na espada, na pinilit si Jiangbi na tumalon habang siya ay awkward na umiwas. Ang pinuno ng Great 10 Nanograms kanilang panloob na mga disipulo, na nagtataglay ng hindi maarak na lakas, ang kababalik lamang matapos patayin ang 6 na blue-faced ghosts. Ang kanilang senior brother na si Jiangbi ay ginawang umiwas ng walang magawa. At saka, anong sword skill iyon? Mayroon bang isang nakakatakot na kasanayan sa espada sa mundong ito? Hindi pa banggitin ang mga disipulo, maging ang mga elder na namamahala sa pagbibigay ng mga gawain ay nabigla. Ang paraan ni Huang Xiaolong sa pagkontrol ng espada gamit ang chi ay isang bagay na hindi pa nila nakita o narinig noon. Well, kahit na dumating ang Institute Principal Fanyang at nakita mismo ang eksenang ito, siya rin ay magpapakita ng parehong reaksyon. Dahil ang pamamaraang ito ng pagkontrol sa isang espada gamit ang chi ay maaari lamang gawin gamit ang walang kamatayang essence force at hindi labanan ng chi. Kaya naman, sa buong kalawakan, si Huang Xiaolong lang ang nakakaalam kung paano ito gagawin. Matapos ang mahigit 100 saksak at laslas, nawala ang mga ilaw ng espada. Ang Mulberry Sword ay lumipad pabalik patungo kay Huang Xiaolong, na umaaligid sa itaas ng kanyang ulo. Si Huang Xiaolong ay sumili ng isang mapang uyam na panunuya habang nakatingin kay Jiangbi, "Break my arms." Tila ang agos ay wala kang lakas para gawin iyon. Dumampi ang mga paa ni Jiangbi sa sahig, may suot na sobrang nakakagigil na ekspresyon na bumagay sa hitsura ng kanyang mga mata. "Huang Xiaolong, sa tingin mo nanalo ka." Bagamat siya ay pinilit na mapahiya sa pamamagitan ng espada ni Huang Xiaolong, mula simula hanggang wakas, hindi siya nasugatan. Bukod dito, si Huang Xiaolong lang ang umaatake sa buong panahon. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit isang bahagi ng kanyang lakas. Nakikita ito ng mga elder sa bulwagan, at nakikita ito ni Huang Xiaolong. "Sa tingin mo mananalo ka?" Sagot ni Huang Xiaolong na may parehong walang pakialam na ekspresyon. Hindi maikakaila, mas malakas si Jiangbi kaysa sa kanya sa puntong ito. Gayunpaman, kung gusto siyang talunin ni Jiangbi, hindi ito magiging madali. Ang mukha ni Jiangbi ay naging pangit. Sa simula, puno siya ng kumpiyansa na madali niyang mapipiga ang kabilang partido, ngunit ang lakas ni Huang Xiaolong ay lumampas sa kanyang imahinasyon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging malupit. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 579. Kayamanan. Nang isipin ng lahat na ilalabas ni Jiangbi ang kanyang galit kay Huang Xiaolong, gagantay ng bangis, sa halip ay nagsalita siya ng mahinahon. "Huang Xiaolong, inaamin kong minaliit kita kanina. Pagkalipas ng 5 taon ay magiging pagtatasan ng panloob ng mga disipulo. Sa oras na iyon, lalabanan kita sa entablado ng Hidden Dragon Arena at matatalo kita sa harap ng Institute Principal, Grand Elders, at Elders. Aalis na kami." Tinitik ni Jiangbi ang gilid ng kanyang mga damit, tumalikod at umalis. Ang lahat ay natulala sa lugar habang pinagmamasdan ang paalis na silhouette ni Jiangbi.
Si Li Dufeng at ang ilang mga disipulong kasama niya ay natarante pagkaraan ng ilang sandali na humabol kay Jiang Bi habang sinusundan siya palabas ng Supreme Harmony Hall nang hindi nangangahas na lumingon sa direksyon ni Huang Xiaolong. Hanggang sa umalis sina Jiang Bi, Li Dufeng, at ang ilang mga disipulo ay nag-react ang mga elder at iba pang mga disipulo sa bulwagan. Natakot makipaglaban si Jiang Bi at umalis. Ang mga disipulo ay naiwan sa isang racket ng kawalang paniwala. Maging si Huang Xiaolong ay hindi inaasahan na si Jiang Bi ay aalis ng ganoon casual. Pinagmamasdan ng paalis na silwete ng kabilang panig, ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay kalmado. Ang pagtatasa ng panloob ng mga alagad. Tila naisip ni Jiang Bi na madali niya itong matatalo makalipas ang 5 taon. Marahil ay nakatagpo si Jiang Bi ng isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran na magpapahintulot sa kanyang lakas na makalusot, o marahil ay nililinan niya ang isang partikular na pamamaraan na nangangailangan ng isa pang 5 taon upang makamit ang isang kanais-nais na resulta. Anuman, itinapon na ni Huang Xiaolong ang taong ito sa kanyang isip. Sa katunayan, para kay Huang Xiaolong, ito ay mas mabuti. 5 taon, malamang na makakapasok na ako sa Fourth Order God Realm noon. Sa loob-loob na pagtansya ni Huang Xiaolong. Sa darating na pagtatasa ng panloob ng mga disipulo makalipas ang 5 taon, ang disipulo mula sa Asher Dragon Institute, si Xiang Mingji, ay ang tunay na kalaban ni Huang Xiaolong. Pinaliwala ang mga tingin ng iba sa paligid niya, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa side hall na namamahagi ng mga medicinal pellets at spirit stones at kinolekta ang kanyang bayad na 4,000 Black Warrior Greater Strength Spirit Pellets at Saint Grade Spirit Stones. Pagkatapos umalis sa Supreme Harmony Hall, dumiretso siya sa transmission array ng North Star Square upang marating ang Black Warrior City. Mula roon, lumipad siya patungo sa Divine Fort Residence ng Changji City. Ang balita na ang Black Warrior Auction House ay maglalagay ng isang piraso ng sagradong grado na immortal na Spirit Stone para sa auction ay kumalat na, kaya maraming malalakas na eksperto ang nagmamadaling pumunta sa Cloud Sea Mainland mula sa bawat sulok ng kalawakan. Ang Black Warrior City, Changji City, at iba pang kalapit na lungsod ay naging mas masigla. Pagdating sa Divine Fort Residence, ibinigay ni Huang Xiaolong ang Black Warrior Greater Strength Spirit Pellet sa kanyang mga magulang at iba pa upang pinuhin. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang nangingibabaw na nakapagpapagaling na epekto, sinabi niya sa kanila na gilangin ang mga spirit pellets upang maging pulbos, paunti-unti itong pinipino. Sa malalim na gabi, ang maliwanag na buwan ay nakabitin ng mataas sa kulay peles na kalangitan sa ibabaw ng tahimik na lupain. Si Huang Xiaolong ay nakatayong mag-isa sa bakuran sa labas ng kanyang silid sa Divine Fort Residence sa pagmumuni-muni. Iniisip mo ba ang pagtatasa ng panloob ng mga disipulo pagkalipas ng 5 taon? Nagsalita si Dragon Emperor Ao Tai, binasag ang katahimikan. Tumango si Huang Xiaolong, ang Jiang Bi na iyon ay hindi isang banta, ngunit ang Xiang Mingji ng Asher Dragon Institute ay maaaring hindi isang madaling kalaban. Bagamat hindi niya nakita ang tao, naramdaman ni Huang Xiaolong na ang Xiang Mingji na ito ay maaaring ang pinakamahirap na kalaban na naranasan niya. Sinabi ng Dragon Emperor Ao Tai, noong ako ay isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, nagkaroon ako ng ilang karanasan sa mga panloob na disipulo ng Asher Dragon Institute. Sa madaling salita, ang mga panloob na disipulo ng Asher Dragon Institute ay pawang mga freak. Ang mga panloob na disipulo ng aming Black Warrior Institute ay may nangungunang 10 rango, samantalang ang Asher Dragon Institute ay may pinakamataas na 100 rango. Ilagay natin sa ganitong paraan, sino mang tao sa pinakamataas na rango na iyon ay madaling maflat ang Li Dufeng na iyon. Kumunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong. Ibig sabihin, sa hanay ng mga panloob na disipulo ng Asher Dragon Institute, mayroong hindi bababa sa 100 tao na mas malakas kaysa kay Li Dufeng. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng panloob ng mga disipulo ng Asher Dragon Institute ay nasa ganoong antas. Kung ang mga panloob na disipulo ay ganoon, paano naman ang kanilang mga piling alagad? Kung ang Xiang Mingji na iyon ay ang pinuno ng panloob na disipulo ng Asher Dragon Institute, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi kasing simple ng Fourth Order God Realm.
Idinagdag ni Dragon Emperor Altai, ang nangungunang sampung ng mga panloob na disipulo ng Asher Dragon Institute, kahit na ang nasa ibaba, ang kanilang lakas ay sa Fifth Order God Realm, kahit papaano, hindi banggitin si Siang Mingjin na unang nirerango. Bagamat maaari mong tawagan ang pintuan ng impyerno at tumawid sa impyerno upang magtanim, pagkatapos ng 5 taon, ang pinakamagandang resulta na maaari mong makamit ay ang Fourth Order God Realm. Sa oras na iyon, maaari mong talunin si Jiang Bin ng madali, palitan siya bilang numero 1 sa mga panloob na disipulo, ngunit malayo siya sa pagiging kapantay ni Siang Mingji. Huwag mong banggitin si Siang Mingji, sino man sa kanilang nangungunang 10 alagad ay kayang talunin ka ng hindi pinagpapawisan. Matandang dragon, magsalita ka, ano ang nasa isip mo? Tanong ni Huang Xiaolong. Sa teorya, imposibleng umabant mula sa peak mid-second order God Realm tungo sa fifth order God Realm sa loob ng maikling 5 taon, ngunit kahit papaano, naramdaman ni Huang Xiaolong na maaaring may paraan ang Old Dragon. Gaya ng inaasahan, nagsalita si Dragon Emperor Altai, hindi naman sa walang paraan. Sa mga taon ko, nakakita ako ng mapa ng kayamanan, kung makukuha mo ang kayamanan na iyon, magkakaroon ng pag-asa na makapasok sa Fifth Order God Realm sa loob ng 5 taon. Hindi inakala ni Huang Xiaolong na ang Dragon Emperor Altai ay talagang magkakaroon ng paraan. Kayamanan. Napukaw ang interes ni Huang Xiaolong, pumihimok, may mga sagradong gradong divine pellet sa lugar na iyon. Sa itaas ng Divine Grade Spirit Pellets ay sagradong Grade Divine Pellets. Bawat Sacred Grade Divine Pellet ay naglalaman ng hindi maarok na medicinal effect na maaaring magpahusay sa lakas ng isang God Realm Master ng mabilis. Tumango si Dragon Emperor Altai, talaga. Sa mga kayamanan ng treasure map na mayroon ako, tiyak na may sagradong bradong mga banal na pellet, ngunit ang pinakamahalagang bagay sa loob ay hindi ang mga sagradong bradong banal na pellet. Higit pa rito, kahit na ito ay sagradong bradong banal na pellet, hindi ito makakatulong sa iyo na makapasok sa Fifth Order God Realm sa loob ng 5 taon. Ano iyon? Si Huang Xiaolong ay walang maisip na mas mahusay kaysa sa isang sagradong bradong banal na pellet. Ito ay isang High God Realm Divine Dragon's Beast Core, sabi ng Dragon Emperor Altai. At, sa pagkakaalam ko, mayroong higit sa isa. Beast Core ng High God Realm Divine Dragon. Si Huang Xiaolong ay natigilan saglit pagkatapos ay bumilis ang kanyang paghinga. Beast Core ng High God Realm Divine Dragon. Tama iyan, ang pangunahing hayop ng High God Realm Divine Dragons. Nagpatuloy ang Dragon Emperor Altai, kaya lang, ang kayamanang ito ay matatagpuan sa loob ng Hailstone Mainland, isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang high-level na God Realm Master, ang pagkakataong mabuhay ay hindi lalampas sa ika-10. Ang pakikipagsapalaran sa lugar na iyon sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagkakataong mabuhay ay hindi man lang umabot sa 100. Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit. Hindi sumagi sa isip niya na ang nakatagong kayamanan na ito ay nasa Hailstone Mainland. Narinig na niya ang Hailstone Mainland na ito dati, isa sa mga nangungunang mapanganib na lupain ng Black Tortoise Galaxy. Ayon sa mga alingaw-ngaw, sa Hailstone Mainland na ito nakatira ang High God Realm na elemento ng yelo na mga demonyong hayop. Bagamat hindi siya maituturing na mahina, siya ay hindi naiiba sa isang maliit na langgam bago ang isang High God Realm na demonyong hayop. Sa mga oras na ito, mahinang yabag ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran na nagudyok sa kanya na lumingon. Si Xie Xiaofei iyon. Kuya Huang, gising ka pa? Tanong ni Xie Xiaofei. Hindi ako makatulog, may iniisip lang ako. Sagot ni Huang Xiaolong. Iniisip ang tungkol sa auction. Tanong ni Xie Xiaofei. Sabihin, sa tingin mo ba ay darating ang Crazy Lady Senior? Inabot ni Huang Xiaolong, hinawakan ng maliit na kamay ni Xie Xiaofei sa kanyang palad, marahan na umaaliw, darating siya. Sinabi ni Master na lagi siyang naghahanap ng isang sagradong grado na walang kamatayang espiritong bato, at kapag narinig niya ang tungkol sa balita na inilabas ng Black Warrior Auction House, tiyak na darating siya. Alam ni Huang Xiaolong kung ano ang ikinababahala ni Xie Xiaofei, umaasa rin siya na ang kanyang Pure Luminance Enlightened Buddha Physique ay magising kahit isang araw ng mas mabilis.
Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Huang Xiaolong sa Divine Fort Residence, na nagpasya na pumunta sa Hailstone Mainland upang hanapin ang yaman na binanggit ni Dragon Emperor Ao Tai. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 580. Hailstone Mainland. Bagamat kinikilala ito bilang isa sa mga mapanganib na lupain ng Black Tortoise Galaxy, naabot ang Hailstone Mainland sa pamamagitan ng transmission arrays. Gayunpaman, hindi naabot ng isa ang Hailstone Mainland mula sa Cloudsea Mainland na may isang beses na direktang paglipat. Kinailangan ni Huang Xiaolong na dumaan sa 6 na transmission arrays bago siya dumating sa Hailstone Mainland. Paglabas mula sa transmission array ng Hailstone Mainland, si Huang Xiaolong ay sinalakay ng pagkagat ng malamig na unos sa paligid, at maging siya ay naramdaman ang matinding lamig sa kanyang balat. Pagtingin sa abot tanaw, walang pumapasok sa kanyang paningin kundi isang walang hangganang haba ng yelo at nyebe. Si Huang Xiaolong ay tumalon sa himpapawid, lumipad ng napakabilis. Makalipas ang kalahating oras, nakita ni Huang Xiaolong ang isang malaking matayog na lungsod sa hindi kalayuan sa unahan, na itinayo sa gitna ng ice snowfield. Ito ang Hailstone City, ang nag-iisang lungsod ng tao sa Hailstone Mainland. Tinabi ng Dragon Emperor Ao Tai, sa mas malalim na bahagi ng Hailstone Mainland, ang elemento ng yin sa loob ng napakalamig na lamig ay sukdulan, maaari kang huminto sa Hailstone City at bigyan ang iyong sarili ng magandang fire element armor. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsang-ayon, lumipad patungo sa pasukan ng Hailstone City. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa labas ng lungsod. Tinitingnang mabuti ang dangsang matataas na pader ng lungsod, napansin niya na ang bawat pulgada ng pader ng lungsod ay nakatambak gamit ang isang uri ng bato na tinatawag na ice stone. Ang ice stone na ito ay napakatigas at transparent na parang yelo, na naglalabas ng malambot na kinang. Ang pagganod ng nyebe ay talagang natanggal sa ibabaw nito. Pagpasok sa lungsod, nakakagulat na natuklasan ni Huang Xiaolong na ang lungsod ay hindi gaanong desyerto gaya ng kanyang inaakala. Malawak ang mga kalye, katulad ng mga kalye sa Black Warrior City. Ang mga pedestrian ay pumupunta sa isang daan o sa iba pa at napuno ng mga karwahe ang mga lansangan sa magkabilang panig. Tunay na isang pugad ng aktibidad. Ang mga tindahan ay nakikita sa lahat ng dako. Ang Hailstone Mainland ay mayaman sa mga mineral at elixir. Dahil ito rin ang kaharian ng elemento ng yelo ng mga demonyong hayop, maraming pamilya, mga kumpanya ng kalakalan, at mga eksperto ang madalas na pumupunta rito upang bumili ng mga elixir at mga core ng demonyong hayop. Ipinaliwanag ni Dragon Emperor Ao Tai. Mayroon ding maraming mga alagad ng pamilya na pumupunta sa Hailstone Mainland upang manghuli ng elemento ng yelo ng mga demonyong hayop bilang pagsasanay. Tumango si Huang Xiaolong habang nakikinig, pagkatapos ay may pumasok sa isip niya, nagtanong, alam mo ba kung saang pamilya kabilang ang kastela ng Hailstone City? Umiling si Dragon Emperor Ao Tai, ang bawat henerasyon ng kastela ng Hailstone City ay napakahiwaga, walang nakakaalam ng kanilang pinagmulan, ngunit bawat isang henerasyon ng mga kastelan ay nagtataglay ng hindi maarak na lakas, kahit na ang mga ninuno ng mga super force na iyon ay hindi nangangahas na maliitin ang mga henerasyon ng mga kastelan. Si Huang Xiaolong ay tunay na nagulat. Maging ang mga matandang halimaw ng mga super force na iyon ay nangamba laban sa kastela ng lungsod ng Hailstone. Ngunit, kailangan mong mag-ingat, ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi ipinagbabawal sa loob ng Hailstone City. Pinaalalahanan ni Dragon Emperor Ao Tai si Huang Xiaolong. Maraming master ng God Realm ang dumating upang bumili ng mga materyales sa Hailstone City, ngunit marami sa kanila ang namatay sa loob ng mga pader ng lungsod na ito. Pagamat nakasuot ka ng Inner Disciple Robe ng Black Warrior Institute at ang mga may masamang hangarin ay maaaring walang lakas ng loob na patayin ka sa sikat ng araw, palaging may exception. Alam ko. Tumango si Huang Xiaolong. Napansin na niya ang mahinang kalawang na amoy ng dugo sa sandaling pumasok siya sa lungsod, kaya naman naging mapagbantay si Huang Xiaolong mula nang siya ay pumasok. Hailstone Inn. Nang dumaan si Huang Xiaolong sa isang inn, puminto ang kanyang mga yabag.
Napakahusay ng Hailstone Wine ng Hailstone Inn na ito. Nagkomento si Dragon Emperor Altai, natikman ko na ito dati, dapat kang pumasok at matikman. Pumasok si Huang Xiaolong nang hindi nangangailangan ng maraming panghihikayat. Pagpasok sa inn, mabilis na sinulyapan ni Huang Xiaolong ang kapaligiran sa loob. Walang gaanong tao sa loob, halos kalahati ng mga mesa ay walang laman, 7 hanggang 8 mesa lamang ang okupado, na binubuo ng mga lalaki at babae, bata at matanda, na may iba't ibang estilo ng pananamit. Nabalot ng panandaliang katahimikan ang inang pumasok si Huang Xiaolong. Iyon ay dahil si Huang Xiaolong ay mas kapansin-pansin kaysa sa iba na nakasuot ng kanyang Black Warrior Institute Inner Disciple Robe, na naging sanhi ng maraming pares ng mga mata na tumingin sa kanya. Ang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay palaging nakakaakit ng pansin kahit saan sila pumunta. Pinati ng manggagawa ng inn, umupo si Huang Xiaolong sa isang bakanting mesa sa isang sulok, nag-order ng 2 pitchel ng Hailstone Wine at ilang kasamang pinggan. Ilang sandali ay bumalik ang manggagawa sa inn na may dalang 2 pitchel ng Hailstone Wine at ilang maliliit na pinggan na inihain sa mesa. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang isa sa mga pitchel ng alak. Ang halimuyak na lumutang ay hindi malakas, sa katunayan, ito ay medyo mahina sa opinyon ni Huang Xiaolong. Nagbuhos ng ilan sa mangkok ng alak, uminom siya ng malaking lagok, agad na naramdaman ang malamig na sensasyon na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang isang layer na mas malalim sa yelo ay isang malutong na kagat, na nagbibigay ng maapoy na init pagkatapos ng nagyayelong lamig, na nagiiwan ng mainit, komportableng pakiramdam sa buong katawan niya. Masarap na alak. Malakas na puri ni Huang Xiaolong. Habang si Huang Xiaolong ay nagpupuri at umiinom mag-isa, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa inn. Napansin ni Huang Xiaolong ang malaking grupo ng mga taong naglalakad papasok at natigilan siya nang tumingin siya sa direksyon nila. Tina Zhao Chen at Exi Hui talaga. Gayon din ang kastela ng Sin City, si Zhao Yi. Maliban sa 3 taong ito, ang iba ay tila mga master mula sa parehong Zhao at Exi families. Talagang nagkataon lang. Upang makasalubong sina Zhao Chen at Exi Hui dito sa lahat ng lugar. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa huling pagkakataon, kung hindi siya nagmamadaling bumalik sa nakaraan, ang kanyang pamilya at si Xie Xiaofei ay namatay na sa kamay ng 2 Panginoon ng pamilya Ying na iyon. Tila naramdaman ng titig ni Huang Xiaolong, pagkatapos makapasok sa inn, tumingin sina Zhao Chen, Exi Hui, at ang iba pang grupo sa direksyon ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Parehong sigaw ni na Zhao Chen at Exi Hui. Tumalim ang tingin sa mga mata ni Zhao Yi ng Sin City Castellan at ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa tabi ni Exi Hui. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang Cosmos God Cult Leader na si Exi Chao. Hindi ka ba talaga namatay? Ang sumunod na pangungusap ba ay binitawan ni Zhao Chen? Nagpalitan ng tingin sina Zhao Chen at Exi Hui, hindi ba pumunta ang mga master ng Ying family sa Martial Spirit World? O baka hindi nagmadaling bumalik si Huang Xiaolong matapos marinig ang balita noong huling pagkakataon? Pareho kayong disappointed. Ang sulok ng bibig ni Huang Xiaolong ay yumuko sa matinding pangungutya. Hehe, medyo disappointed talaga. Ang mga mata ni Exi Hui ay napuno ng matinding puot, pero, Huang Xiaolong, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Ang maliit na punk na ito ay ang tinatawag na Beast God ng Martial Spirit World, si Huang Xiaolong. Isa sa mga matatandang lalaki sa pamilya Zhao ay biglang nagsalita, ang kanyang boses ay matinis at nakakatusok. Oo, Elder Zhao Rui. Magalang na sagot ni Zhao Chen. Ang Cosmos God Cult Leader na si Exi Chao ay punong-puno ng layuning pumatay. Huang Xiaolong, sinira mo ang aking Cosmos God Cult. Kahit na ikaw ay isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, ngayon ay ipaparamdam ko sa iyo na sana ay patay ka na. Ang Cosmos God Cult ay ang kanyang dugo, pawis, at luha sa loob ng 1,000 taon, ang sama ng loob sa pagkalipol ng isang sekta ay katumbas ng pagpatay sa ama.